Huwag kang gagalaw, mawawala na ang pagdurugo. Inumin mo ito, gagaling na ang tiyan mo. Bali, di ba? Sige, bibilang ako hanggang 3. Ginoong De La Cruz. Ginoong De La Cruz, magtiis ka muna ng kaunti. Sabi nila na si Dr. Santos ay naninirahan ng mag-isa sa isang lugar sa mga bundok na ito. Sigurado ako na kapag nahanap natin siya, tiyak na gagamutin niya ang iyong sakit ng ulo. Ayon sa mapa, narito dapat siya. Pero ang eksaktong lokasyon, hindi ko pa rin ito mahanap. Tumahimik ka at maghanap ka. Nahanap ko na. Bilisan mo ang pagmamaneho. Binibining Isabel. Himala ang reseta mo. Kailangan mong tanggapin ito. Tia Zhang, talagang hindi na kailangan. Ang mga halamang gamot ay tumutubo lang sa bundok. Libre lang ang mga yon. Tungkol naman sa mga itlog na ito, ipanatili mo na lang para sa mga bata, para sa dagdag na nutrisyon. Pakikuha ninyo ito. Lahat, umuwi na kayo ngayon. Pakikuha ninyo ito. Lahat. Umuwi na. Mukhang kaya na ng aking alagad na harapin ang mga bagay ng mag-isa ngayon. B, Maestro, nandito ka na naman nagpapahinga. Papasok ako para magdikdik ng mga halamang gamot. ang ganda ng pagpasok mo. Matandang Ginoo, ikaw siguro si Dr. Santos. Ang aming Ginoong De La Cruz ay dumaranas ng matinding sakit ng ulo. Kapag sumumpong ito, hindi matiis ang sakit. Malabo ang kanyang paningin. Hindi matulungan ang mga nangungunang doktor sa buong mundo. Kung papayag kang gamutin siya, gagantimpalaan ka ng malaki ng pamilya De La Cruz. Ito ang hari ng mga halamang gamot, isang milenyong pulang lingzi, kasama ang 2 mansyon sa Luk ng Ilog Tanaw. Bawat isa ay mahigit 10,000 square feet, plus 2 walang hanggang pandaigdigang black card at lahat ng ginto, pilak at alahas na ito. Kaya't pakikuha ninyo ang lahat. Magaganda ang mga regalo, pero matagal na akong nagretiro. Gayunpaman, ang aking huling alagad ay nakamit na ang kahusayan sa medisina. At kung papayag siyang tumulong, ang iyong sakit ng ulo ay hindi dapat mahirap gamutin. Kailangan kong istorbohin ka, Dr. Santos, na ipakilala siya. Pakiusap, hilingin mo sa kanya na pumunta at gamutin ako. Hindi na kailangang gumalaw siya. Aking mabuting alagad, kunan mo ng pulso. Sab, Ito ay pagsusuri ng pulso gamit ang sinulid. Ginoo, ipinikit mo ang iyong mga mata at patahimikin ang iyong isip. limang tonong therapy. Ang mga sound wave ay pumapasok sa mga acupoint. Mawawala ng tuluyan ang sakit. Ano? Ang aking alagad, hindi kanya binigo, di ba? Ginoong De La Cruz. Ito, nangingitim na. Pekeng doktor, kung ang aming batang Ginoo ay magdaranas ng hindi inaasahang trahedya, guguho ko ang basura mong lugar na ito down. Hulihin siya. Teka, sa tingin ko, ang sakit. Nawala na talaga. Ginoong De La Cruz, gumaling ka na talaga? Ang sakit ng ulo na pahirap sa akin ng mahigit 1 dekada. Nawala na talaga. Salamat, Dr. Santos. Bakit ako ang pinasasalamatan? Hindi ako ang nagpagaling sa iyo. Salamat, tagapagmana ng Dr. Milagro, sa pagligtas mo sa akin. Ang mabuting puso ng isang manggagamot ay hindi humihingi ng pasasalamat. Dr. Santos, nais ko na personal na makilala ang nagpagaling sa akin upang ako mismo ay makapagpasalamat sa kanya. Si. Nasa loob siya. Nagdudurog ng mga halaman. Ang kompetisyon ng medikal na tugatog ay magsisimula na. Kung mapapasali natin siya, halatang garantisado natin ang tagumpay at dadalhin ang katanyagan sa dakilang klinika. Oy, Ano? Kasundo ang pag-aasawa? Hindi pwede, Lola. Anong siglo na ba ngayon? Paano pa pwedeng maging balido ang isang kasunduang kasal sa pagkabata? Balidong-balidong yan dahil sabi ko, kung hindi mo dadalhin ang manugang na babae na ito sa bahay at pakakasalan, mag-aayuno ako. At itatakwil kita bilang aking apo.
Gusto mong lokohin ang sarili mong lola? Bata ka pa lang. Ako. Ginoong de la Cruz, ano po ang... Uuwi ako sa lungsod ng Mayumi para kumuha ng marriage license at magpakasal. Pero... Maestro, pinipilit ako ng pamilya ko na bumaba sa bundok para tuparin ang kasunduang kasal sa pagkabata na inayos nila noon pa. Ikaw, nandito ka sa bundok, kaya dapat ingatan mo ng mabuti ang sarili mo. Sina, wag mo akong alalahanin. Tandaan mo, magulo ang mga tao sa ibaba. Kailangan mong maging mas maingat. Heto, dalhin mo ito. Ano ito? Sa loob nito ay ang maalamat na pildoras ng siyam na pagbabagong buhay. Kayang buhayin ng patay. Kung sakaling ikaw ay nasa tunay na panganib, gamitin mo ito para iligtas ang sarili mo. Tandaan mo ito, magkaroon ng pusong mapagkawanggawa ng manggagamot. Siya, na, b. Kumusta ka? Magsimula tayo ulit. Ako si Isabel Reyes. Ikinagagalak kitang makilala. Wala akong interes sa'yo at wala akong pakialam kung anong mga panlilinlang ang ginamit mo para pilitin ako ni Lola sa kasal na ito. Nakuha mo na ang gusto mo. Masaya ka na, di ba? Ano? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Kasama mo ako dahil lang sa pera ko, di ba? Kung pera ang gusto mo, magpresyo ka lang. Lilinawin natin ang isang bagay. Huwag mong sasabihin kanino man tungkol sa kasalan nating ito. Kung hindi, magsisisi ka. Ako. Nababaliw na ba itong lalaking ito? Seryoso ba? Mukha namang presentable, pero wala palang utak. Kung hindi ako pinipilit ng pamilya ko dito, na itulak ang kasal na ito, hindi kita pag-aaksayahan ng panahon. Sumpain, ang init ng ulo ko. Ang kompetisyon ng medikal na tugatog? 30 milyong piso ang unang premyo? Para makasali sa kompetisyon, kailangan kong mag-apply sa isang klinika. Mukhang maganda ang dakilang klinikang ito. Dito na to. Magpaparehistro ako. Heto ang form. Kunin mo at punan. 30 milyong piso. Dito na ako. Kung mananalo ako sa premyong iyon, mapapaayos ko ang bakuran ng maestro ko. At para sa mga kababayan ko, magtatayo ng libreng klinika. Elena, saan galing itong asong gala? Nangangahas pang agawin ang pwesto mo sa kompetisyon. Tingnan natin. Isabel Reyes, umaasa ba siya sa kanyang katayuan bilang Ginang de la Cruz para mag-swipe ng kung ano-ano at gumawa ng gulo sa labas? Ginoong de la Cruz, wala pa po kayong naibibigay na card kay Ginang, di ba? Sa kanyang katayuan, kapag pumunta sa anumang negosyo ng pamilyang de la Cruz, hindi niya kailangan ng card, di ba? Kapag nasa labas si Ginang, hindi pa siya nabanggit ng kanyang koneksyon sa inyo. Kakaiba. Wala ba siyang masamang hangarin? Oo, tama. Ginoong de la Cruz, hindi ba kayo ang may-ari ng dakilang klinika? Doon pumunta si Ginang para magtrabaho bilang katulong sa medisina. Gusto kong makita kung ano talaga ang kanyang pakay. Tara na, sa dakilang klinika. Tapos na akong mag-fill out. Ano ba ang ginagawa mo? Isabel Reyes, lalawigan, bundok, maestro, isang nakatagong dalubhasa. Napakarami bang kung ano-ano ang binabasa mo? Alam mo ba kung ano ang kompetisyon ng medikal na tugatog? Kahit ang mga PhD at professor ay kailangang pumila. Paano na nga sumali ang isang maliit na katulong na wala namang lisensyang profesional sa ganitong kompetisyon? Sino ang asong tumatahol dito? Ano naman ang magaling sa diploma? Ang medisina ay tungkol sa resulta, hindi sa papel. Isang nakatagong dalubhasa? Parang manloloko lang ang dating sa akin. Kung hahayaan naming ikaw ang kumatawan sa dakilang klinika, hindi ba ikahihiya iyon ni Ginoong de la Cruz at tayo ang pagtatawanan ng industriya?
Mas maraming tao ang nailigtas ng maestro ko kaysa sa butil ng kanin na kinain mo. Ibalik mo. Basura. Dapat sa basurahan. Aba, bagay na bagay kayo ng basura. At sinabi mo pa na hindi siya nagkakagulo? Mukhang sisirain na niya ang buong dakilang klinika ko. Ginoong de la Cruz, baka may hindi pagkakaunawaan? Ganap na wala sa kontrol ang bagong katulong sa medisina na ito. Nakipag-away pa siya kay Dr. Elena. Talagang matatanggal siya sa trabaho ngayon din. Paano maaaring hayaan ni Dr. Elena na makalusot siya sa ginawa niya? Ang lakas ng loob mo. Huwag mong isipin na ang pagwawala mo ang magpapasok sa iyo sa kompetisyon. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na profesional na harang. Kunin mo ang batch na iyon ng magkahalong mga halamang gamot mula sa botika. Opo. Maghanda kang mapahiya. Sa loob ng 2 minuto, pumili ng 3 halamang gamot na hindi magkatugma mula sa tambak na ito. Kung tama ang sagot mo, papayagan kitang sumali sa dakilang klinika bilang isang katulong sa medisina. Kung mali, umalis ka kaagad sa lungsod ng Mayumi. Yun lang? Hindi ba ito ang pinakabatayang kaalaman sa medisina? Managinip ka na lang. Mukhang magkamukha ang mga halamang gamot na ito. Kung wala kang 3 hanggang 5 taon sa botika, malamang hindi mo maikikilala ang ugat ng Angelica sa ugat ng Lovage. Sa totoo lang, nagsimulang mag-aral ng medisina sa edad 3 at naging dalubhasa sa pharmacology sa edad 4. Alam mo ang sabi nila? Hindi mo maipapaliwanag ang yelo sa isang insekto ng tag-init. Talunan, huwag kang magasta na parang tandang. Ikaw, Ginoong de la Cruz, sa palagay mo ay magagawa ito ni Ginang? Nagpapapansin lang siya. Hindi ba't malinaw sa impormasyong ipinahanap ko sa iyo na? Palaging siyang nagkakagulo mula pagkabata, kaya nga ipinadala siya ng pamilya Reyes sa probinsya. Ano pa ba ang maaaring malaman niya tungkol sa tunay na medisina? Tama na ang daldal. Magsimula na. Paano ito nangyari? Nagre-react ang aconite sa pinelya. Nagkakasalungatan ng dried ginger at coptis. Ang hilaw na arisema na hinaluan ng alkohol ay isang lubhang nakalalasong kombinasyon. Tapos na. Ang bilis niyan. Paano ito nangyari? Hay nako, anong nangyari? Hindi ako nakakindat. Paano niya natapos agad ang pag-aayos? Ang bilis naman yan! Paghula lang yan. Talagang paghula lang. Hoy, kung ganon ka kagustong manatili, diyan ka na lang magtrabaho habang buhay sa butika bilang katulong. Ang pagpapatuyo at pag-aayos ng mga halamang gamot ay bagay na bagay sa'yo. Ang pagpapatuyo at pag-aayos ng mga halamang gamot ay bagay na bagay sa'yo. Dr. Elena, may problema. Si Professor Cruz mula sa katabing internasyonal na ospital ay may daladalang mga reporter at pasyente para hamunin tayo. Naghahanap na naman ng guluyang matandang walang kwentang yan. Kapag hindi siya nakakagulo sa dakilang klinika kahit isang araw, parang may kulang sa kanya, di ba? Tara na, tingnan natin kung anong kaya niya. Ang dakilang klinika ay nag-aangking sila'y mga dalubhasa sa medisina ng silangan at kanluran, pero sa tingin ko, ginagamit nyo lang ang tradisyonal na medisina bilang pantakip at wala talagang laman. Ang pasyenteng ito ay paralitiko sa mga binti mula ng maaksidente sa kotse. Ang aming internasyonal na ospital ay nag-organisa ng konsultasyon mula sa mga eksperto sa buong mundo. Ang konklusyon ay permanenteng necrosis ng nerbyo. Hindi na siya muling makakatayo. Pero may mga nagsasabi sa akin na ang mga tradisyonal na doktor ng dakilang klinika ay kayang gamitan lang ng ilang karayom para siya'y tumayo. Ngayon, narito ako para ilantad ang manloloko. Kung hindi nyo siya mapapagaling, ilalantad ko kayo sa buong mundo. Kung ganon, sa tingin ko, ang dakilang klinika nyo ay dapat nang gawing pangmasahe ng paa. Magmasahe at mag-foot bath na lang kayo para hindi masayang ang mga halamang gamot nyo. Ha ha ha. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang lakas ng loob mo. Ano? Takot? Ginoong de la Cruz, si Professor Cruz na ito ay kilalang ayaw sa tradisyonal na medisina. Paulit-ulit siyang sumisigaw na hamunin tayo. Mukhang hindi kaya ni Dr. Elena. Nandito pa si Ginoong de la Cruz. Hindi talaga ako pwedeng matalo sa laban na to.
Sinong nagsabing takot ako? Kung mapapagaling ko siya, ang internasyonal na ospital nyo ay agad na magsasara. Sige, subukan mo. Hey, Kung nandito lang yung kahalili ng Dr. Milagro, malamang kaya niyang gamutin yan. Mukhang sa tingin mo rin ay matatalo si Elena. Pusa ka ba? Walang ingay ang paglakad mo. Kung ang dakilang klinika ay magiging isang pangmasahe ng paa, magagalit ang amo. Ano ang pakialam mo? Ikaw ay isang utusan lang. Utusan? Maganda ka lang ng sapat para umupo rito at magtrabaho bilang receptionist. Sa totoo lang, tagabantay ka lang ng pinto. Anong maganda roon? Ako ay, wag mong sabihin. Hindi niya alam kung sino ako. Ginoong de la Cruz. Magsisimula na ang konsultasyon. Ang pamamaraan ng akupuntura na ito ay parang nagbubukas ng kahon na hindi mo alam ang laman. Kailangan pa niya ng diagram para magawa ito. Mas magaling pa ang isang 3 taong gulang. Puro ka salita. Kung napakagaling mo, sigurado ka bang mapapagaling mo ang pasyenteng iyon? Madali lang yan. Puro ka kayabangan. Anong ginagawa mo? Tinatamaan mo ang nerbiyos. Pamamamatay yan. Mga kababayan, tingnan ninyong mabuti. Ito ba ang antas ng dakilang klinika? Saksak lang ng saksak. hindi ko sinasadya. Naku, ang ating dakilang klinika ay talagang kailangan ng palitan ang pangalan bilang pangmasahe ng paa. Palagi ko nang sinasabi na ang tradisyonal na medisinang Chino ay isang panloloko. Ngayon, may ebidensya na tayo. Sino pa ang natitira sa dakilang klinika? Manduruges. Ako na ang gagawa. Buisit, sadyang nagpapakitang gilas siya sa harap ni Ginoong de la Cruz. At sino naman ito? Huwag mong sabihing doktor din siya mula sa inyong dakilang klinika. Siya ay malayo sa pagiging isang doktor. Isang utusan lang sa botika. Isang utusan ng mga has na makialam sa paggamot ng pasyente? Parang nagpapaningas ng ilaw sa kubeta. Naghahanap ka lang ng gulo. Nagtataka ako kung sino ang nagkakalat ng dumi dito. Ngunit sa pagpasok ko, wala nang kamatayan. Isabel Reyes, tumahimik ka at huwag ka nang magpahiya dito. Isabel Reyes, huwag mong isipin na dahil lang alam mo ang ilang halaman ay pwede ka nang magpasikat ng walang ingat dito. Dahil wala kang karapatang magwala. Nene, kung gusto mo siyang gamutin, alam mo ba na kapag ikaw ay nabigo, may kapalit na bayad? Kapag ako ay nabigo, gawin mo sa akin ang gusto mo. Ngunit hindi ako mabibigo. Ang yabang. Pero sige, tatanggapin ko ang pustahan na iyan. Kapag ako ay nagtagumpay, ang naunang pustahan ay mawawalan ng saysay at gusto ko ang pwesto sa kompetisyon ng medikal na tugatog. Imposible, nangangarap ka lang. At hindi ko ibibigay ang pwesto ko sa iyo. Sabihin mo sa akin kung malaman ng amo na ang dakilang klinika ay naging isang pangmasahe ng paa, sa tingin mo ba tatanggalin ka niya? Sige, payag ako. Ngunit kung ikaw ay mabigo, ikaw ang sasagot sa lahat ng kahihinatnan at umalis ka sa dakilang klinika. Magpakailanman. Ako ang tagapagmana ng Dr. Milagro, kaya imposibleng matalo ako. At usapan na iyan. Ang babaeng iyon ay puro gulo lang. At kung narito ang tunay na tagapagmana ng Dr. Milagro, hindi siya magiging ganoon kapusok. Kumusta na ang paghahanap sa tagapagmana ng Dr. Milagro? Ginoong de la Cruz, iniulat ng ating mga tao na ang tagapagmana ng Dr. Milagro ay umalis na sa bundok at ang paghahanap sa kanya ay parang nagnanakaw ng karayom sa dayami. Magpatuloy sa paghahanap, magpadala ng mas maraming tao, at kahit ano ang gastos, dapat mo siyang dalhin sa aking dakilang klinika. Opo, amo. Ano ba ang alam ng isang utusan tungkol sa medisina? Malamang hindi niya kayang hawakan ng tama ang karayom. Hintayin nating makita siyang magmukhang tanga. Nakita ko na ang pasyenteng iyon. Walang nerve response kahit kailan. Walang nerve response. Ito ay hindi permanenteng necrosis ng nerbio. Kalokohan. 17 nangungunang eksperto sa buong mundo ay parehong nakarating sa konklusyon. Permanenteng necrosis ng nerbiyo. Ano ang alam mo? Maliit na batang babae. Ito ay mula sa aksidente sa kotse. Ang pagbabara ng dugo sa acupoint na huwantiyaw ang sanhi ng paralysis sa pamamagitan ng pagharang sa ki at daloy ng dugo. Tumingin ka lang sa mga scan, kaya hindi nakita. Mayabang. Iyon ay konsultasyon ng mga nangungunang eksperto. Kung kahit na ang mga ekspertong iyon ay hindi naunawaan, ano ang pagkakataon mo? Tanga? Kung aminin mo ang pagkatalo ngayon, baka ako ay magsalita ng mabuti para sa iyo.
Gawin mong mas madali para sa iyong sarili. Ang 3 acupoints na ito lamang. Manood ng mabuti. Ano ang ginagawa niya? Hindi sigurado. Mukhang pinagmamasdan niya ang ritmo ng paghinga ng pasyente. Humihinga ka. Yun na? Tapos na siya? Alam ko na. Gumalaw ito. Gumalaw ang kanyang daliri sa paa. Ang teknik na ito ng karayom. Hindi, imposible. Dahil malinaw na ito ay permanenteng necrosis ng nerbio. Naglalaro ang paningin ko, kaya panaginip lang ito. Dahil ang mga buto ay gumagalaw kasabay ng paghinga at ang mga karayom ay sumusunod sa mga kasukasuan, pwede kayang ito ang matagal nang nawawalang acupuncture batay sa proporsyonal na sukat ng buto. Ang ancient medical canon ay nagsasaad na maaari itong gamitin ayon sa paghinga, gamit ang acupuncture sa pagbubukas ng kasukasuan, upang partikular na gamutin ang paralysis mula sa pagkakamali ng buto. Ngunit sinabi ng aking guro na matagal nang nawala ang pamamaraang ito. Sinasabi na maliban kay Dr. Santos, na namuhay ng nakahiwalay sa bundok noon, wala nang ibang makakagamit ng pamamaraang ito ng acupuncture, kaya paano ito magagamit ni Isabel Reyes? Ang kakayahan sa medisina ay tungkol sa bisa, hindi itong palabas na ito. Pitik lamang ng kalamnan ito, at dahil maaring magkamali ang paningin ng sinuman, kung napakagaling mo, patindigin mo siya at maglakad ng ilang hakbang. Eksakto. Ano ang silbi ng ganyang karayom na pampaganda? Kaya patindigin mo siya kung napakagaling mo. Maniwala ka man o hindi, kapag tinanggal na ang mga karayom, makakatayo at makakalakad na siya. Kung gayon, sige at tanggalin mo ang mga iyan, at kung makakatayo siya ngayon, kakainin ko ang mga karayom. Si! Sige, ilang hakbang ka? Ako! Nakakalakad na talaga ako! Diyos ko, tumayo na talaga siya. Nakatalon pa siya. Anong klaseng salamangka ito? Paralitiko lang siya kanina. Imposible, ilang hakbang pa. Ipakita mo sa akin. Tingnan mo mismo! Nababaluktot na ang tuhod ko. Nakatayo na ako sa mga daliri ng paa. Gumaling na talaga ako. Mas mapagkakatiwalaan ito kaysa sa mga walang kwentang report mo. Isabel Reyes, sino ka talaga? Aminin ko ang pagkatalo. Masyado akong may kinikilinga. Gamot-gamutan! Tumigil ka! Ibalik mo ang pera ko! Tumigil ka. Huwag kang maglakas loob na umalis. Iniligtas ko siya. Tandaan mong tuparin ang pangako mo. Ibigay mo sa akin ang pwesto para sa kompetisyon ng medikal na tugatog. Huwag mong isipin yan. Para kay Elena ang pwestong iyon. Hindi mo ba sinabing kakain ka ng karayom? Sige, kainin mo. Paano siya mananalo? Elena, swerte lang yon. Sa huli, ang pwesto sa kompetisyon ng tugatog ay siguradong sa iyo. Sa paningin ni Ginoong De La Cruz, ikaw ang pinahahalagahan niya. Kailan pa nangailangan ng aking dakilang klinika ng isang utusan para magkaroon ng mukha? Ginoong De La Cruz. Ang pwesto sa kompetisyon ng tugatog. Ibigay mo sa kanya. Tungkol sa nangyari ngayong araw, kailangan ko ng paliwanag. Ginoong De La Cruz. Kasalanan lahat iyon ni Professor Cruz mula sa internasyonal na ospital. Bigla siyang pumasok dito na parang baliw kasama ang buong grupo niya. Talagang nabigla kami ng todo. Kaya, kami ay nabigo. Si Isabel Reyes? Paano niya nagawa na mapagaling iyon? Sinasabi mo bang ang aking dakilang klinika ay kailangan pang iligtas ng isang simpleng katulong sa medisina? Ginoong De La Cruz, huwag kang magpaloko sa kanya. Matalino at tuso si Isabel Reyes. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa pagitan nila ni Professor Cruz? Tama ba? Ibig kong sabihin, isipin mo. Isang sakit na hindi kayang ayusin ng mga nangungunang eksperto sa buong mundo, tapos naayos niya gamit lang ang 3 karayom? Paano kung ang lahat ng ito ngayon ay isang pakana, isang plano na kanilang ginawa? Mula sa loob papunta sa labas, magkasabwat? Ganoon nga ang inisip ko? Hanapin mo si Isabel Reyes. Opo, boss. Pulutin mo ang karayom na iyan at lunukin mo. Isabel Reyes, tutusukin kita hanggang mamatay gamit ang karayom na ito. Oy, isa ka lang tagabantay ng pinto.
Sa halip na manatili sa iyong pwesto, bakit ka nagpapaporma dito? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na kailangan nating maglayo? Na dapat ay mas madalang na tayong magkita? Oo nga, kung hindi, kung ang iyong mga kalokohan ay mabunyag, ikahihiya iyon ng pangalang De La Cruz. Teka, ano ang ibig mong sabihin? Paano mo ginamot ang pasyente kanina? Nakalimutan mo na ba? Una, nakipagsabuatan ka kay Professor Cruz para gumulo sa aking klinika. Tapos, bigla kang sumulpot para magpanggap na bayani. Isabel Reyes, mababa talaga ang tingin ko sa'yo. Ako? Sa tingin mo ay nanloko ako? Kung hindi gumagana ng maayos ang utak mo, hindi ako mag-aatubiling bigyan ka ng ilang karayom para malinisan ang ulo mo. May mali ba akong sinabi? Umalis ka sa dakilang klinika. Ngayon din. Walang limitasyong kredito. Gastusin mo ang gusto mo. Mula ngayon, huwag kang magpapanggap bilang Ginang De La Cruz. Hindi ko kayang tiisin ang kahihiyan. Magkano kaya ang laman nitong card mo? Ilang barya lang? At ito ay isang black card? Sino ang may gusto ng maruming pera mo? Mapagmataas, pero tulad ko, isang manggagawa ka lang din. Tigilan mo ang pagpapanggap na isang mayabang na CEO. Talagang mahilig ka sa pagpapaporma, wala ka. Ginoong De La Cruz, Ginang. Kalimutan mo na siya. Kunin mo ang mga record medikal sa nakaraang buwan para sa masusing pagsusuri. Kailangan ng wastong pamamahala ang dakilang klinika. Opo, boss. Ito ba ang tinatawag mong tumpak na paggamot? Ginoong De La Cruz. Ang mga ito ay pawang mga komplikadong kaso. Hindi mo sila makokontrol nang walang malalakas na gamot. Malalakas na gamot? Dinadaan mo lang sa madaling paraan. Ang matandang ito na may alta presyon ay umiinom ng 3 klase ng gamot sa presyon ng sabay-sabay. Bumagsak sa 50 ang kanyang diastolic pressure. Ginagamot mo ba siya o pinapatay? Dr. Elena, ngayong araw, lubusang napahiya ang dakilang klinika at ikaw ang may kasalanan. Kung magpapatuloy ka sa ganyang ugali sa mga konsultasyon, ang dakilang klinika ay hindi lugar para sa iyo. Ginoong De La Cruz, mga isolated case lang ito. Para sa ibang pasyente, napakasipag namin. Isolated cases? Ang pasyenteng ito na may insomnia ay 3 buwan nang umiinom ng pampatulog ng tuloy-tuloy. Narito ang ulat ng pinsala sa atay. Bulag ka ba o wala kang puso? Kaya pala si Dr. Elena ay lubusang natalo ngayong araw. Sa tingin ko, ang pamantayan ng dakilang klinika ay kahabag-habag. Ginoong De La Cruz. Ano man ang mangyari, ngayon, ipakita mo sa akin ang tunay mong kakayahan. Kung hindi, ang malawakang pagtatanggal sa dakilang klinika ay magsisimula sa iyo. Oo, Ginoong De La Cruz. Nako. Narinig ko na nag-aral din ng medisina si Ginoong De La Cruz sa kolehiyo. Ano kaya ang kalagayan ni Elena doon? Kung magagalit ulit sa kanya si Ginoong De La Cruz dahil sa isang pasyente, lahat tayo ay matatanggal. Teka, ang pasyenteng bipolar na ito, buong araw mo siyang pinalalambot ng gamot? Ano pa bang aasahan? Acute condition ito. Gamitin ba namin ang iyong herbal na sabaw para mabuhay siya? Ahem. Bilis, pigilan siya at bigyan ng pampakalma. Huwag siyang hawakan. Ito ay stagnasyon ng chinang atay na nakakagulo sa kanyang isip. Ang paggamit lang ng mga pampakalma ay sisirain ang kanyang mga nerbiyos. Kailangan natin ng pagkondisyon ng 5 tono. Ihipin ang tono ng jiao upang pampakalma ng chinang atay. Pagkondisyon ng 5 tono, alam mo ba kung ano ang neurotransmitter? Alam mo ba kung paano balansehin ang serotonin at dopamine? Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo sa iyong maliit na palabas na pangmusika. Sa pamamagitan ng flautang ito, sa loob ng 15 segundo, mabababa ko ang kanyang heart rate mula 100 at 80 hanggang 100. Babaan ang heart rate gamit ang plauta? Nababaliw ka na ba? Akala mo ba talaga ikaw ay isang diwata mula sa langit? Panoorin mo lang. Tingnang mabuti. Tingnan mo yan. Ito. Hindi ito maaari. Oh, Ginoong De La Cruz, huwag kang mag-alala. Basta't makuha natin ang tagapagmana ng Dr. Milagro na pumunta rito, malulutas ang lahat ng ating problema.
Magpadala ng mas maraming tao, hanapin siya. Ano man ang gusto niya, kahit gusto niya ng shares sa pamilya de la Cruz, dalhin mo lang siya rito, ano man ang mangyari. Huwag mag-alala, Ginoong de la Cruz. Sa totoong buhay, nagpadala na ako ng napakaraming tao para hanapin siya. At online, nag-post na ako sa bawat medical forum. Tigilan mo. Ang boses na yon, siya yon, nahanap na natin siya. Ang melodiyang yon, eksaktong kapareho ng tagapagmana ng Dr. Milagro mula sa bundok. Siguro siya yon. Ginoong de la Cruz, sinasabi mo bang ang tagapagmana ng Dr. Milagro ay nasa ating klinika ngayon? Naku! Mas matindi pa ito sa isang teleserye. Hoy, tama na ang usapan. Tara na. Sige, sige, sige. Naririnig mo ba ang plautang yon? Saan? Dapat, narito, sa dakong ito. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ba ang tumutugtog ng plauta? Hindi. Bitawan mo ako. Masakit yan. Sino pa ba? Dito sa kwartong ito. Ako lang ang may plauta. Noon sa klinika ng Milagro, ikaw ba ang gumamit ng terapiya ng 5 tono para gamutin ang sakit ng ulo ko? Yung tagapagmana ng Dr. Milagro. Ikaw ba yon? Ikaw ba? Anong bundok? Anong bakuran? Wala akong ideya kung ano ang pinagsasabi mo. Ano? Si Isabel Reyes ang tagapagmana ng Dr. Milagro? At nakikipag-ugnayan siya kay Ginoong de la Cruz? Loko talaga itong lalaking to. Paano niya nalaman ang tungkol sa aking maestro? Yung mayabang na yon. Sobrang kontrolado niya ang lahat. Kung malaman niya kung sino ako, paano kung ikulong niya ako sa bahay? At hindi na ako pakawalan? Paano na ako makakasali sa kompetisyon ng medikal na tugatog? Hindi pwede. Kailangan kong magpanggap na tanga hanggang sa dulo. Talagang hindi ikaw? Bakit pareho ang melodiyang tinugtog mo doon? Huwag mo akong lolokohin. Ako. Ginoong de la Cruz, dapat aksidente lang ito. Nakita ko na ang resume ni Isabel Reyes. Wala siyang iba kundi isang ligaw na babae na lumaki sa probinsya. Paano siya naging ang tagapagmana ng Dr. Milagro? Oh, tama. Eksakto. Ang tagapagmana ng Dr. Milagro. Bakit siya magpapakababa para maging isang katulong sa medisina? Siguro aksidente lang talaga. Bukod pa riyan, wala nga siyang lisensyang propesyonal. Sigurado ako binili lang yung plautang iyon sa isang maliit na tindahan sa paanan ng bundok. Nagkataon lang na tumugtog siya ng kahawig. Mali ang pagkakilala mo sa kanya. Huwag muna natin pag-usapan ito. Muntik na. Ginoong de la Cruz, kanina, nabanggit mo ang pag-aayos ng dakilang klinika. Itatago pa ba natin ang mga doktor na ito? Magulo na magulo ang mga record ng kaso sa dakilang klinika. Maliban sa isang pagkakataong ito, ang paggamot sa pasyenteng may bipolar disorder ay medyo tama naman. Dr. Elena, bilang direktor ng departamento, wala ka bang hiya? Ginoong de la Cruz, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aayusin ko ito kaagad pangako. Papatibayin ko ang pagsusuri ng kaso. Pakiusap, kailangan mong maniwala sa akin. Ingat ka. Ginoong de la Cruz. Hoy! Ikaw! Kaya ikaw nga pala si Ginoong de la Cruz. Ay nako! Ay nako! Kaya pala yung mayabang na, yun siya pala ang boss ko. Araw-araw ko siyang kinakalaban at pinagtatalunan. Talagang napasubo ako ngayon. Isabel Reyes, pinaghirapan mong makapasok sa pamilya de la Cruz. Hindi ba para lang sa estado ko? Sino ba ang niloloko mo sa pagpapanggap mong inosente? Hindi po, Ginoong de la Cruz. Ginoong de la Cruz, sandali. Ginoong de la Cruz. Ginoong de la Cruz, hayaan niyo akong magpaliwanag. Ay naku, hindi. Pakinggan niyo naman ako. Ano ang ipapaliwanag mo? Ganoon ba kahirap aminin na nanlansi ka para makapasok? Kahit isang saglit lang na tingnan ang pekeng pag-arte mo ay nakakasuya na. Pilit akong pinakasalan ng pamilya ko. Kasundo ang kasal yon. Naiintindihan mo ba? Kasundo ang kasal, sabi ko sa'yo. Ni hindi ko nga alam na ikaw pala si Ginoong de la Cruz bago ito. Ginoong de la Cruz, hoy! Marco, huwag kang umalis. Hayaan mong tapusin ko. Balitang pambulaga. Ang tagapagtatag ng dakilang klinika, ang panganay na anak ng pamilya de la Cruz, si Jing Yuan de la Cruz, ay nakita sa isang hotel kagabi na malapit sa isang misteryosang babae. Teka, ang tagapagtatag ng dakilang klinika ay si Jing Yuan de la Cruz. Ano ang trabaho ni Marco de la Cruz? Naiintindihan ko na.
Marco de la Cruz, bastardo ka. Nagpanggap ka lang bilang Ginoong de la Cruz para takutin ako. Ginoong de la Cruz. Noong sinimulan mo ang negosyo mo, ginamit mo ang pagkakakilanlan ng panganay na anak. Tingnan mo na lang ang mga eskandalong kinasasangkutan niya ngayon. Nasa lahat ng dako. Natatakot ako kung magpapatuloy ito. Makakasira ito sa reputasyon mo. Paano kung bumalik na lang tayo sa totoong pagkakakilanlan mo? Hindi na kailangan. Ipasa ang utos. Dahil gustong sumali ni Isabel Reyes, maglaan ng pwesto para sa kanya. Ihanda ang mga materyales at ipadala sa kanya. Ginoong de la Cruz, sinasabi ko sa'yo, katatapos mo lang siyang itaboy, ngayon naman ay maglalaan ka ng pwesto para sa kanya? Ang pag-iisip mo ay talagang mahirap para sa akin na sundan. Ito ba ay ang maalamat na laro ng pagtaboy at pag-akit? Tumahimik ka. Isabel Reyes. Kahit hindi siya ang tagapagmana ng Diyos ng medisina, ang kanyang kakayahan sa medisina ay higit na mas mahusay kaysa sa mga nasa dakilang klinika. Bukod pa riyan, kung ang isang taong nasa ilalim ng aking proteksyon ay mabubuli sa sarili kong teritoryo, hindi ba't katawa-tawa iyon? Huwag kang mag-overthink, mag-focus ka na lang sa pagmamaneho. Ang mayabang na CEO na ayaw aminin. Iinom ako para sa PDA na yan. Talagang kayo ang endgame. Isabel, ang galing ng plauta mo. Agad na nakontrol ang bipolar disorder. Turuan mo ako, pakiusap. Hoy, ano ba ang nangyayari sa inyo ni Ginoong de la Cruz? Talaga bang kasal na kayong dalawa? Hindi. Usap-usapan lang yan. Chismis lang. Kung malaman nila na napangasawa ko ang pekeng yon, tiyak na palalayasin nila ako. Marami ka bang oras? Natuyo na ba lahat ng halamang gamot? O naisulat na ang lahat ng record medikal? At may oras ka pang magchismis dito? Binabalaan kita. Huwag kang magkaroon ng kahit anong ideya tungkol sa pag-akit kay Ginoong de la Cruz. Anong karapatan mong isipin siya? Tumingin ka nga sa sarili mo. Ginoong de la Cruz pa rin ang tawag. Di mo nga alam na peke siya. Nabulagan ka't masaya ka pa rin. Nakakawa ka naman. Oo, tama. Tama si Dr. Elena. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailanman magagawa yon. Okay? Mabuti pang tandaan mo ang sinabi mo. Mayabang at mayabang. Bagay na bagay. Kung alam ko lang, nagrenta na sana ako ng matutuluyan pagbaba ko ng bundok. Di ba naman ako talagang matutulog sa ilalim ng tulay, di ba? Sabi ni Maestro, hindi mahuhulaan ang mga tao sa ibaba ng bundok. Sa gabi na madilim at mahangin tulad nito, hindi naman ako makakatagpo ng masamang tao, di ba? Kayo, anong gusto ninyo? Kung lalapit pa kayo, tatawag ako ng pulis. Binabalaan ko kayo. At 2, nakamamatay ang aking akupuntura. At pressure point skills. Huwag kayong lalapit. Sige, dalhin mo na. Dalhin mo sa guest room. Ginoong de la Cruz, handa na ang kwarto ayon sa hiling ninyo. Nakalaan ang master bedroom para sa inyo. Para kay Ginang ang guest room. Huwag kayong mag-alala. Kompleto ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Magiging komportable siya. Hoy, Kung hindi ko siya nakita na mukhang kahabag-habag sa kalye, hindi na sana ako nag-abala. Tama. Mabait ngayon ang ating Ginoong de la Cruz. Talagang hindi dahil ang bahay na ito ay malapit sa klinik. At talagang hindi dahil nag-aalala siya na baka si Ginang ay madulot ng ilang manyak. ha ha ha. Nasaan na siya? Bakit hindi pa siya nakakarating? Sa aking pagkalkula, dapat ay narito na siya ngayon. Ale, hindi kami nagsisinungaling sa inyo. Mayroon talagang magandang lugar na pwedeng upahan dito. Kung nagsisinungaling kayo sa akin, patay kayo. Marco de la Cruz, anong ginagawa mo rito? Sa'yo ba to? Oh, Gets ko na. Para sa isang impostor na tulad mo, isang manlolokong nagpapanggap na Ginoong de la Cruz, normal lang talaga ang manghiram ng tirahan sa shared apartment, di ba? ako. Nagpapanggap sa iba at nangloloko ng tao? Ginoong de la Cruz, kumalma po kayo. Huwag kayong magpadalos-dalos. Tigilan mo ang pagpapanggap. Matibay ang ebidensya. Tingnan mo mismo.
Bombang balita. Ang tagapagtatag ng dakilang klinika, ang panganay na anak ng pamilya De La Cruz, si Fu Jingyuan, ay nakita kagabi sa isang... Hoy, Marco de la Cruz! Kahit na wala kang pera, hindi ka pwedeng magpanggap na Ginoong de la Cruz at manloko ng mga tao. Kaya, wala kang ideya kung sino talaga ako? Nagpapanggap ka pa rin? Nabuking ka na ng tuluyan? Nagpapanggap ka pa rin sa pagkuha ng assistant? Magkano ang singil niya sa isang araw? 50 piso. Well, dahil nalaman mo na, sasabihin ko sa'yo. Totoo, wala talaga akong pera. Ang pagpapanggap na Ginoong de la Cruz ay huling paraan na lang. Yan ang gusto kong marinig. Huwag kang mag-alala. Basta't ikaw ay hindi magsisiwala tungkol sa atin. Kung ako ay kakain, ikaw ay kakain din. Sayang naman. Anong problema? Sabi ng Panginoong may lupa, dito, para lang sa mag-asawa. At kung mag-asawa kayo, 10% lang ng normal na upa. 10% ng upa? Parang libre na yan? Huwag mong sabihing hindi kayo. Oh, maliit na binibini. Hindi naghihirap sa pera ang Panginoong may lupa. Gusto lang niyang ibahagi ang saya ng mga kabataan. Kung hindi kayo mag-asawa, kailangan ko kayong paalisin. Sandali. Mag-asawa kami. Talaga. Baka hindi ako gaanong nakapag-aral, kaya huwag mo akong lokohin. May certificate na rin naman kami. Halika, maghalikan tayo. Okay na yan, di ba? Sige. Higit pa sa okay. Kung gayon, matulog kayong mahimbing. Hinalikan niya ako. Hindi siya may gusto sa akin, di ba? Kahit na hindi makatwiran ng babaeng ito, kung tapat siya, baka hindi masamang ideya na bigyan siya ng pagkakataon. Hoy, huwag mong seryosohin. Ginagawa ko lang ito para sa ika-10 bahagi ng upa. Ika-10! Ang hirap kumita ng pera ngayon. Kahit isang kusing, pwedeng makapagpahirap sa isang bayani. So, tungkol lang talaga sa upa? Ano pa ba? Ano pang ibang dahilan? Wala bang kahit kaunting dahilan dahil sa akin? Wala. Paano ko magugustuhan ng isang mayabang at manloloko na tulad mo? Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Pumayag lang akong maghati sa bahay, hindi na magsasama tayo. Huwag kang magmalaki. Sinasabi ko lang sa'yo na ang ikalawang palapag ay ang kwarto ko. Tungkol naman sa mga kwarto dito sa baba, ikaw ang pwedeng pumili ng kahit alin. Maliban na lang kung gusto mong sumiksik sa iisang kama ko. Sino bang gustong sumiksik sa'yo? Hindi naman tayo ganun ka-close. Narinig ko na ang dakilang klinika ay may Dr. Milagro na nanalo sa isang hamon gamit ang isang nawawalang teknik ng akupuntura. Gusto kong makita para sa aking sarili, gaano ka-impress ang ilang maliit na batang babae. Nasaan si Isabel Reyes? Magpakita ka. Nababaliw ka ba? Kakakalap ko lang ng mga ito. Sinusuri ko lang ang trabaho mo. Basang-basa ang mga halamang gamot na ito. Pwede mo pang pigain ang tubig mula rito? Sinusubukan mo bang pakainin ng mga pasyente ng mga halamang amag na? At sirain ang reputasyon ng dakilang klinika? Sige, papatuyuin ko ulit ang mga ito ngayon. Huwag kang magalit. Walang makikinabang kung magkakasakit ka. Isa lang siyang tanga na ganap na nauto ng peking Ginoong de la Cruz na iyon. Ano ba naman ang alam niya? Hindi ko dapat ibaba ang sarili ko sa kanyang antas. Huwag kang magpumilit. Ibig mong sabihin ang nangungunang figura ng bagong henerasyon ng mga doktor, ang paboritong manalo sa kompetisyon ng medikal na tugatog, ang henyo sa medisina na si Juan? Siya nga. Sumisigaw siya sa labas kanina, humihingi ng tunggalian kay Isabel.
Ano ang gagawin natin, Elena? Hindi natin pwedeng hayaan siyang nakawin muli ang atensyon. Ang tunggaliang ito, ako ang hahalili sa kanya. Kung ako ang manalo, akin ang karangalan. Kung ako ang matalo, siya ang mapapahiya. Kaya, Huwag kang mag-alala, Elena. Ginagarantiya ko na hindi na niya muling mangingibabaw sa'yo. Isabel Reyes, pinapakuha ka ni Elena ng pinakamataas na kalidad na ambergris mula sa bodega para sa reserba. Mag-ingat ka. Kung masira mo ito, hindi mo ito kayang bayaran kahit ibenta mo ang sarili mo. Ganito kahalaga ang mga halamang gamot, at ako pa ang pinakuha. Ang matandang lubong Elena na iyan ay tiyak na may masamang balak. Sige, kunin mo na at umalis ka na agad. Imposible! Buksan mo! May tao ba dyan? Buksan ang pinto! May tao ba rito? Ikaw pala ang nanalo sa hamon ng klinika gamit ang nawawalang pamamaraan ng akupuntura at gumamit ng terapiya ng 5 tono para magpakalma sa pasyenteng bipolar, si Isabel Reyes. Tama. Nakabalot na parang momya. Siguro pangit na kakaiba. Hindi mahalaga. Hindi importante ang itsura. Ang kasanayan ang mahalaga. dahil gusto mo ng hamon, kailangan may pusta tayo. Oh? Nangangahas ka bang tumaya? Ang sino mang matalo ay kusang magbabawi mula sa kompetisyon ng medikal na tugatog. Ngayong taon, Ha. Sige, kasundo. Tamang-tama ang timing. Inimbita ko si Ginoong Lim para maging saksi. Ay nako, si Juan talaga nakakuha kay Ginoong Lim para pumunta at bantayan ito. Sa pagdating niya, magiging tunay na palabas ito. Sabi nila siya ay huwes para sa kompetisyon ng medikal na tugatog. Kung magpakita man ng kahinaan si Isabel Reyes, talagang lulutuin siya. anong dapat kong katakutan? Kahit na ako ang matalo, si Isabel ang magwawakas, hindi ako. Ginoong de la Cruz, pumunta si Juan sa dakilang klinika para sa tunggalian kay Ginang. Inimbita pa niya si Ginoong Lim para maging huwes. Dapat ba nating puntahan? Si Juan, ang doktor milagro na iyon. Tama. Hindi na kailangan. Magpatuloy tayo sa pulong. Laban sa kasanayan sa akupuntura ni Isabel. Hindi siya katapat niya. Malinis at matalas ang teknik. Tamang-tama ang diagnosis. Malayo na ang narating ng medikal na kakayahan ni Juan para sa kompetisyon ng medikal na tugatog ngayong taon. Umaasa ako sa iyo. Ang galing ni Juan ay pang Diyos. Ang pasyente na may talamak na insomnia ay nakatulog na lang, tama. Hoy! Ang may terapiya ng 5 tono? Ano ulit ang pangalan niya? Isabel Reyes. Hindi ko siya kilala. Isabel Reyes, ikaw na ang susunod. Isabel Reyes. Ang plauta mo. May lihim ba ito? Sa katunggali tulad mo, 10% ng pagsisikap ko sapat na. Wala kang respeto sa katunggali mo, walang pag-aalaga sa pasyente, at hindi ka karapat-dapat maging doktor. Magpatuloy ka na lang. Ano ito? Ano ang nangyayari? Dapat ako'y natutulog, pero lalo lang ako nagiging agitated. Lalo siyang nagiging agitated. Lalo at lalong agitated. Kasuklam-suklam. Anong klaseng terapiya ng 5 tono ito? Tone deaf ka. Gamot sa pasyente ng ganito. Dapat magpalit ka ng trabaho ngayon. Isabel Reyes, wala kang pag-asa. Maestro? Naghihingalo na ako rito. Wala pa nga akong naitatayong bahay para sa iyo. O nagtayo ng libreng klinika para sa mga taga-nayon. Marco de la Cruz. Peke ka. Nagtataka ako kung ikaw ay magluluha, kung ako ay mamatay. Tapos na ang pulong. Si Isabel ay maaaring nasa panganib. Pumunta ka agad sa dakilang klinika.
Ginoong De La Cruz, si Ginang ay may tunggalian kay Juan. Bakit siya pa rin ay may suot na belo at sombrero? Hindi. Hindi yan si Isabel Reyes. Hanapin sa lahat ng lugar. Kahit gibain pa natin ang dakilang klinika, kailangan nating hanapin si Isabel Reyes. Opo, Ginoo. May tao ba diyan? May tao ba diyan? Tulungan ninyo ako. Tulong! Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ikaw ang may kasalanan nito. Tingnan natin kung paano mo ngayon lalandiin si Ginoong De La Cruz at aangkinin ang atensyon ni Elena. Hindi ko kilala ang sino mang Ginoong De La Cruz. Si Marco De La Cruz? Siya ay. Peke siya. Tinatanggihan mo pa rin? Mamatay ka na lang. Ginoong De La Cruz, ano ang ginagawa ninyo rito? Nasaan si Isabel Reyes? Ah, hindi ko alam. Sigurado ka ba diyan? Nangangahas kang magsinungaling sa akin? Magsasalita ako. Magsasalita ako. Pinilit ako ni Elena. Hindi ko yan ideya, Ginoong De La Cruz. Nasaan siya? Nasa bodega ng mga halaman. Isabel? Isabel Reyes. Huwag kang matulog. Huwag kang matulog. Gising. Marco, nandito ako. Tulong! May tumulong! Ginoong De La Cruz! Nawawalan ng hininga ang Ginang. Kailangan nating buhayin siya ngayon. Pwede kong bigyan siya ng mouth-to-mouth. Umalis ka. Pero kung wala tayong gagawin ngayon, ang Ginang ay... Tapos na ang laban. Natalo ka sa pustahan. Pirmahan ang withdrawal form. At kung tumanggi ako? Isabel Reyes, wala kang respeto sa medisina, nanloloko ka ng mga pasyente. Hindi ka doktor, at hindi ka karapat-dapat na makipagkumpetensya. Ayon sa kasunduan, itinuturing na itong napirmahan, wala ka na. Huwag mo akong gawing lalong banguhi sa iyo. Umatras ka, Isabel Reyes. Umatras ka, Isabel Reyes. Umatras ka, Isabel Reyes. Umatras ka, Isabel Reyes. Umatras ka. Ano ang nangyayari dito? Ginang, may nagpapanggap sa iyo at nakikipagpaligsahan kay Juan sa isang paligsahan sa medisina. Mukhang desidido na ang resulta. Malapit nang pirmahan ng impostor ang mga papeles ng pag-urong. Ano? Ethan, ibaba mo ako. Kakagaling mo lang. Kailangan mong magpahinga pa ng ilang araw. Ang bagay na ito, ako na ang bahala. Okay? Anong magagawa ng isang pekeng tulad mo? Hindi. Hindi ko sila pwedeng hayaan na gawin ito sa akin. Huwag kang mag-alala, kaya ko ito. Bilisan mo. Isabel. Ngayon, ako mismo ang maglalantad ng totoong kulay niya. Magtago ka muna. Kung malaman nila na peke ka, wala na tayong dalawa. Bilisan mo! Imbestigahan mo ito. Ang nangyari ngayon, dapat malaman ang katotohanan. Ang mga has na guluhin ang mga tao ko sa teritoryo ko. Mukhang gusto niyang mamatay. Opo, sir. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Mabuti. Pipirmahan ko ito. Sandali! Akala mo karapat-dapat kang pumirma ng pangalan ko. Anong ginagawa niya dito? Buisit, walang Sofia, ni isang tao, hindi kaya magalan. Dapat tanggapin ng mga talo ang pagkatalo nila. Alam ko ang mga patakaran. Isang bagay lang. Mali ba ang pangalan? Natalo si Isabel Reyes sa kompetisyon. Siyempre, lagdaan mo si Isabel Reyes. At saan ka nanggaling? Umalis ka dito? Huwag mong sirain ang saya ko. O kung hindi, sisiguraduhin kong mawawala sa'yo kahit ang trabaho mo bilang katulong sa medisina. Ay, natatakot talaga ako.
Wow, Ay, si Elena pala. anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Narito ako para ipakita sa lahat. Kung sino ang nagpapanggap na ako, walang respeto sa medisina at nanloloko ng mga pasyente. Kasinungalingan iyan. Nag-aalala ako na masyadong mahina ang kakayahan mo at sisirain ang reputasyon ng dakilang klinika. Kaya mabuti na lang, ako ang lumaban para sa iyo. Kalokohan. Mabuti, ang paraan ng paggamot mo ang tunay na sumisira sa reputasyon ng dakilang klinika. Kaya, alin sa inyong dalawa ang tunay na Isabel Reyes? Ako iyon. Hindi na importante, nakakainit. Sandali. May nagpapanggap na ako kanina, kaya ba kayong makipagkumpetensya sa tunay? Hindi na kailangan. Dahil ang dakilang klinika ay nag-produce ng katulad ni Elena. Isang ganap na manloloko, sino ang nakakaalam kung ikaw ay kaparehong klaseng tanga? Eksakto. Parang basa pa ang tenga ang babae at malamang hindi makahawak ng karayom ng matatag. Talagang puro salita walang gawa at parami ng parami ang mga tao katulad niya sa dakilang klinika ngayon. Kung ang bagay ngayon ay hindi maayos na haharapin, ang reputasyon ng dakilang klinika ay masisira at maaari pang mawala ang kwalifikasyon nito para sa kompetisyon ng medikal na tugatog. Sandali? Juan, ang prodigy ng tradisyonal na medisina, sinabi ng master ko tungkol sa iyo na nakamit mo ang kahusayan sa medisina sa murang edad. Pero sa nakikita ko, kumpara sa akin, kulang ka pa ng konti. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, sa tunay na kakayahan, mas mababa ka ng konti? Kung hindi, bakit hindi mo kayang tanggapin ang hamon? Kompetensya na ito. Pero kapag natalo ka, huwag kang mag-iyak tungkol dito. Ang babae ay masyadong masaya. Mayroon ba talaga siyang tunay na kakayahan? Interesante. Isabel Reyes, alam mo ba kung sino si Juan? Makikipagkumpetensya ka sa kanya? Wala kang pagkakataon. Ang mga taga-dakilang klinika, hindi nila alam ang kanilang limitasyon. Hintayin nating siya'y mabigo. Diagnosis gamit ang sinulid. Walang kwentang palabas. Ang lapit-lapit nila. Ano ba yung mga sinulid na yan? Puro palabas. Walang laman. Kanina, basta-basta lang tumutugtog ng plauta si Elena. Ngayon naman, naglalaro ng sinulid para magmukhang misteryoso. Wow! Ang bilis ng kanyang mga kamay. Tapos na! Tapos na. Ang iyong pamamaraan. Mukhang seryosong-seryoso si Juan. Kaya ba? Pinalala kaya ni Isabel Reyes ang pasyente. Sabi ko na nga ba? Isang maliit na pasaway na nagkukunwaring Dr. Milagro. Ngayon, talagang nagkamali siya. Hindi lang na-stabilize ang paghinga ng pasyente, mas malakas na ang pulso niya kaysa nang dumating siya. Ang maputlang kutis niya ay nagiging rosas na, at ang mga maitim na bilog sa ilalim ng mata niya ay tuluyan nang nawala. Ang iyong pamamaraan, sa loob ng 10 taon kong pagpraktis, hindi pa ako nakakita ng tulad nito. Ang sinabi ni Juan kanina, puri ba iyon o pintas? Sino ang nanalo? Ang iyong pagtukoy sa pulso ay pambihira, ang iyong pagtusok ng karayom ay mabilis at matatag, at agad ang resulta. Sa labanang ito, ako ang natalo. Natalo ako, ng patas. Naririnig ko ba ng tama? Ang henyo sa medisina ay kusang umamin ng pagkatalo? Oo. Pinuri ba talaga ni Juan si Isabel Reyes? Ganoon kataas ang kanyang papuri? Imposible iyon. Hindi pwedeng mangyari iyon. Tinalo ba talaga niya si Juan? Ang taong nagligtas sa akin sa bundok noon. Siya kaya talaga iyon? Ikaw pala ang sikat na Isabel Reyes. Hindi kita malilimutan. Kahanga-hanga ang iyong kakayahan. Ako si Juan. Sa kompetisyon ng medikal na tugatog, magkakaroon tayo ng muling laban. Kahit kailan. Oy. Ginoong de la Cruz, Ginoong de la Cruz, Ginoong de la Cruz, ginang wala lang po iyon. Kumamay lang siya kay Juan, paggalang lang sa propesyon, iyon lang. Naku, ang boss ay talagang selosong baliw, mabilis siyang nagalit. Ginulat niya ako ng husto.
Elena, ano na naman ang problema mo? Gumamit ka siguro ng mababang paraan. Kung hindi, paano mo matatalo si Juan? Ang maruming isip, lahat ay nakikita niyang marumi. Hindi ba't naiinggit ka lang na mas magaling akong doktor kaysa sa iyo? Eh ano naman kung gayon? Kahit na ang iyong mga kasanayan sa medisina ay napakahusay, maaari pa rin akong gumawa ng chismis laban sa iyo para mapalayas ka sa dakilang klinika. Bastos yan. Eh ano naman kung bastos? Huwag mong kalimutan, sa dakilang klinikang ito, sino talaga ang may hawak dito? Ang paghamon sa akin, ikaw ay kulang pa rin sa karanasan. Kailan pa ako hindi nakaalam na ang aking dakilang klinika ay nagpalit na ng may-ari? Ginoong de la Cruz. Ikaw mismo ang magbigay ng resignation mo sa HR. Tungkol naman sa pagpapanggap, ang mga abogado natin ang bahala sa'yo. Ginoong de la Cruz, pakinggan niyo po muna ako. Isabel Reyes? Maghintay ka lang. Ginoong de la Cruz, mukhang hindi pa rin alam ni Ginang ang tunay mong pagkatao. Mabuti, malaya at relax siya. Kung sakaling malaman niya, baka maging mahiyain siya. Bukod pa riyan, gusto ko siya kung ano siya ngayon. Ginoong de la Cruz, aalis na po ako. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Tubig? Heto. Dahan-dahan. Uminom ng dahan-dahan. Ay, Manyakis! Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Kwarto mo? Oo, tama. Malinaw na kwarto ko ito. Tingnan mo mabuti. Ah, At saka, sa patag na dibdib mo. Wala akong interes. Ako? Hindi. Saan ako patag? Tsk, halata naman. Sige, dahil iniligtas mo ako, papadaanin ko na, to. Lola, pakinggan mo ako. Maging mabuti ka at uminom ng gamot mo. Bigyan mo ako ng ilang araw pa. Talagang hahanapin ko ang tagapagmana ng Dr. Milagro. anong tagapagmana ng Doktor Milagro o hindi? Wala akong pakialam. Nakita ko yung video na ipinadala mo ng ikaw at ng manugang kong babae na naghahalikan. Gusto ko yon. Talagang gusto ko yon. Bukas na konsultasyon. Gusto kong makita ang manugang kong babae. Kung hindi mo siya dadalhin, wala akong pakialam kung sino ang doktor. Kahit na ang pinakamagaling na doktor ang dumating, maghihiga lang ako rito at tatanggi sa paggamot. Lola, huwag kang mag-alala. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Wala akong pakialam. Kung hindi ko makikita ang mahal kong manugang na babae, set up ako no leave. Dating show dito mismo at pipili ako ng asawa mo mula sa grupo ng mga kilalang doktor. Siya na. Ang pamilya de la Cruz ay naghahanap para gamutin si Lola de la Cruz. $1,000,000 ang premyo. Ang mananalo ay makakakuha ng mabilis na daan patungo sa mga huling yugto ng kompetisyon ng medikal na tugatog. $1,000,000 at mabilis na daan patungo sa finals? Ako, gusto kong sumali. Ginong de la Cruz, Hindi pa rin siya nahahanap? hindi pa po. Hey, kasalanan ko to dahil hindi ko sinabi sa kanya ng maaga na dadalhin ko siya para makilala ang pamilya ngayong araw. Ngayon, wala siya saan man. Ano ang sasabihin ko kay Lola? Kumusta? Sige. Nakuha ko na. Ginoong de la Cruz, nahanap na namin si Ginang. Sabi nila, pumunta siya sa lugar ng konsultasyon. Sa estate ng mga De La Cruz? Alam ba niya kung sino ako? Ah, hindi po. Mukhang pumunta po doon si Ginang para sumali sa kompetisyon. Ano? Ihanda ang sasakyan papunta sa estate ng mga De La Cruz. Opo. Ngayon, si Andrea ay inimbitahan ang walang iba kundi ang pinakamahusay na doktor sa kabisera, si Ginoong Mendoza.
Walang duda, ikaw ang magiging kampyon ng konsultasyon. Kasabay ng posisyon bilang Ginang de la Cruz. Para sa'yo na lang yan. Ay, huwag mong sabihin yan. Lahat ito ay dahil sa pabor na ginawa ni Ginoong Mendoza para sa akin. Bukod pa riyan, ang aking kapatid na babae, na pinalaki, sa probinsya, ay hindi karapat-dapat na magpakasal sa angkan ng mga de la Cruz. Kaya ako ang dapat, ang tumupad sa kasunduan sa pag-aasawa para sa kanya. Upang iligtas ang aming pamilyang Reyes sa kahihiyan. Wow! Oh, siya nga pala. Kung hindi man lang ang aking kapatid na taga-bukid, anong ginagawa mo sa bahay ng mga de la Cruz? Narito ako para sa konsultasyon. Malinaw naman. Paano nang ahas ang isang batang walang inang tulad mo, na dumalo sa konsultasyon? Makinig ka sa akin. Kung magkakamali ka sa pagsusuri kay Lola de la Cruz, hindi sapat ang buhay mo para bayaran yon. Umalis ka na rito, ngayon din. Paano nangahas ang anak ng isang kabit na insultuhin ako at ang aking ina? Paano mo ako napatay? Guardia, palayasin siya. Gusto kong makita kung sino man ang magtatangka. Sinong may lakas ng loob? Lahat ng naririto ngayon ay kilalang mga tao mula sa larangan ng medisina sa lungsod ng Mayumi, kaya anong ginagawa mo rito? Narito ako para manalo sa konsultasyon, makuha ang premyong milyon-milyon, at dumiretso sa mga huling yugto ng kompetisyon ng tugatog. Ganyan ka kumpiyansa. Huwag mong sabihin. Ikaw ang tagapagmana ng Dr. Milagro na hinahanap ko? Siyempre. Hindi. Likas na talento lang ito. Sariling natutunan. Gets? Tigilan mo na ang paglalandi dito. Tagapagmana ng Dr. Milagro. Taga-bukid lang siya. Kaya ito pala ang reserba na nakita mo. Nakasuot ng magagarang damit. Malamang ay, $9 at 79 na sentimos na libreng shipping set mula sa ilang discount app, di ba? Ni hindi mo nga ako kilala at may lakas ka pang magkagulo sa bahay ng mga De La Cruz? Ako ay isang De La? Oy! Nababaliw ka ba? Teritoryo ito ni Lola de la Cruz. Kung mahuli kang nagpapanggap na Ginoong de la Cruz dito, maghahanda na tayong dalawa ng mga bagahe at aalis. Ako. Anong ibig mong sabihin ng ako? Sa tingin ko, wala ka. Anong ginagawa ninyong nakatayo lang dyan? Itapon ninyo ang dalawang pasaway na ito. Sabay. Hoy! Sandali. Anong ingay ito? Akala mo ba palengke ang pamilya de la Cruz? Lola de la Cruz. May dalawang manloloko na pumasok at nagkakagulo. Sinisira nila ang iyong konsultasyon. Oh? Mga manloloko? Ang binibining ito ang doktor na inimbita ko. May problema ka ba doon? Wala. Wala po. Sige, magsimula na tayo sa konsultasyon. Huwag mong hadlangan ang aking manugang na babae. Na makakita ng doktor. Ha 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 ha. Bakit ba ako palaging tinititigan at ngumingiti ni Lola de la Cruz? Gusto ka niya. Oo, maganda ang panlasa niya. Hemp. Si Isabel Reyes, ang ganda-ganda. Laging marunong mangakit ng tao. Nagawa mo na ba ang sinabi ko? Huwag kang mag-alala. Malapit na nating sirain ang reputasyon niya. Titingnan natin kung makangiti pa siya. Lola de la Cruz. Ito si Ginoong Mendoza, ang pinakamahusay na doktor sa lungsod ng Mayumi. Sinadyang hinimok ko siya para suriin ka. Oh, napakaganda ng pag-iisip mo. Wow, si Ginoong Mendoza talaga. Napakaraming malaking tao. Lahat nagpupustahan para makita siya. Talagang napahikayat si Andrea. Tiyak na siya ang mananalo. Lola de la Cruz, payagan mo si Ginoong Mendoza na tingnan ang pulso mo. Kapag si Ginoong Mendoza, napagaling ang Lola de la Cruz, ako'y magiging mataas sa lipunan, at magiging phoenix. Ginoong Mendoza, ano ang diagnosis? Mahina at mabilis ang pulso mo, at ang ki at dugo mo'y manipis na manipis. Sa tingin ko, malapit na ang oras mo. Ano? Ano ang sinabi mo? Hindi ako sigurado. Mukhang kritikal ang kondisyong ito, pero mayroon talagang mahiwagang lunas. Pero agad mo namang inireseta ang 3 parusa.
Ang peking doktor na ito ay talagang isang panganib sa lipunan. Isabel, ano ba talaga ang alam mo? Si Ginoong Mendoza ay ang pinakamahusay na doktor sa kabisera. Kahit siya, wala siyang magagawa. Ano ba ang gusto mong palabasin? Nagpapanggap kang malaking tao. Binibini, ang paggamot ay hindi laruan ng mga bata. Bukod pa riyan, ang kondisyon ng pulso ni Lola de la Cruz ay wala ng pag-asa, kahit para sa isang Diyos. At hindi mo man lang kinapa ang pulso niya, pero may lakas ka ng loob na sabihing maililigtas mo siya? Iyan ay ganap na kalokohan. Sino ang kailangang kumapa ng pulso? Ginagamit ko ang holographic na pagsusuri ng mukha ng mga panloob na organo. Anong klaseng pagsusuri iyan? Hindi ko pa narinig iyan. Siguro ay isang mura at simpleng panlilinlang lang. Isabel, nagpapagamot tayo ng sakit dito. Hindi naguhula. Ang madilim na glabela ay nagpapahiwatig ng stasis sa baga. Ang pagkirot sa ilalim ng mga mata ay nangangahulugan ng pagbara ng meridian ng puso. Malinaw na ito ay magagamot. Pero tinawag mo itong terminal? Hindi ba't ikaw ay nagpapalaki lang ng sakit para manloko ng pera? Nagsasalita ka ng kalokohan. Ang pamamaraang pagsusuri na iyon ay matagal nang nawala. Nawala? Alam ko rin na mayroon kang labis na apoy sa atay at kakulangan sa yin ng bato. 10 beses kang umiihi sa isang gabi. Paano mo nalaman niyon? Binibini, maaari mo bang gamutin ang aking kondisyon? Kaya ko. Maupo po kayo. Alam mo, sa edad kong ito, pwedeng dumating ang tagasundo ng kaluluwa para kunin ang kaluluwa ko anumang araw ngayon, at iyon ay ganap na normal. Kaya huwag kang kabahan. Ituring mo itong biyaya kung magagamot mo ako. At hindi kita pagbibintangan kung hindi mo kaya. Huwag kang mag-alala, Lola de la Cruz. Uunahin kong maglagay ng acupuncture upang linisin ang stasis para sa iyo. HMPH, dapat hindi na lang siya nakialam. Pero ngayon, hindi lang basta, sirain ang kanyang reputasyon. Ipaparatang ko ang krimen ng pananakit kay Lola de la Cruz sa kanya. Mabubulok siya sa bilangguan habang buhay. Relax ka lang. Pinahiran ko ng gamot ang mga kagamitan. Kung maglakas loob siyang gamitin ang mga iyon, ang matanda ay mawawalan ng malay sa lugar na iyon. Garantisado. Aba, Isabel, ang yabang-yabang mo kanina ah. Nagmamalaki ka sa mga pangako mo. Anong problema? Natatakot ka na bang kumilos? Makinig ka, Binibini. Kung hindi mo kaya, aminin mo na lang. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Ikaw! Ayos lang. Kaya ko ito. HMPH, tingnan natin. Ano pa bang mga daya ang nakatago sa manggas mo? Ibinigay sa akin ito ng aking maestro ang pildoras ng siyam na pagbabagong buhay. Literal na kayang buhayin ng patay. Ito ba'y isang panloloko lang? Para takpan ng iyong kawalan ng kakayahan. Hindi ito gawa ng isang peking doktor, di ba? Kung ako ang tatanungin, sinasadya mong patayin si Lola de la Cruz. Kung magagamot siya ng basurang ito, kakainin ko ang buong lamesang ito. Naniniwala ako sa kanya. Hala, Binibini, how? Ang buhay ko noon. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Diyos ko, tinanggap niya talaga. Paano kung may hindi inaasahang trahedya? Lola de la Cruz. Oh, Isabel Reyes, hintayin mo lang. Diretso ka sa istasyon ng pulis. Ako? Batang gago, nagbibiro lang ako sa iyo. Nako. Reverse agent ba ito? Imposible! Imposible! Ito! Maestro, yung gamot mo, talagang nakakapagligtas ng buhay. Seryoso, talagang nakakapagligtas ng buhay. Talagang nakakapagligtas ng buhay. Talagang nakakapagligtas ng buhay. Buti na lang nakinig ako sa'yo at dinala ko ito. Ah, ang laking ginhawa. Ang galing nitong maliit na batang babae. 100 beses na mas magaling kaysa kay Ginoong Mendoza. Ako ay nagpapahayag na ang kampeon ng konsultasyon, si Isabel Reyes. Diretso siya sa finals ng kompetisyon ng medikal na tugatog. Oh! Maligayang bati.
ang ilang tao. Hindi lang ni Lason siya sinubukan pang iparatang sa iba. Akala mo ba ang pamilya de la Cruz, pampalamuti lang? Ganun pala. Kaya pala kayong dalawa ang may kagagawan nito. Peke ito. Photoshop ito. Ang kapal ng mukha mo. Maglakas loob kang kalabanin ang pamilya de la Cruz? Ikaw, Ginoong Mendoza, haharap ka sa permanenteng pagbabawal sa larangan ng medisina. Tungkol naman sa pamilya Reyes, putulin ang lahat ng negosyo sa kanila. Mga guwardiya, kunin ninyo ang dalawang maliliit na ito at itapon sila sa labas. Lola de la Cruz, hindi ko to ideya. Sa pilitan akong pinagawa ni Andrea. Lola de la Cruz, pakiusap. Isabel Reyes, magbabayad ka para dito. Lola de la Cruz, salamat sa paglilinis ng pangalan ko. Ako dapat ang nagpapasalamat sa'yo. Hindi mo lang ginamot ang sakit ko. Binaliktad mo pa ang pagtanda ko. Mayroon na akong walang hanggang kabataan ngayon. Ha 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 ha, ang ganda-ganda ng batang ito. May asawa ka na ba? Ano? Ikaw, gusto mo bang maging manugang na babae ng pamilya de la Cruz? Tumango ka lang, at ang pamilya de la Cruz ay may dalawang apo na pwede mong piliin. Mga shares, kunin mo ang gusto mo. Mga bihirang halaman, gamitin mo ang gusto mo. Isang luxury villa para lang sa iyong imbakan. Lola de la Cruz, may asawa na po ako. E di maghiwalay kayo. Bukas ang isip ng pamilya de la Cruz. Pwede ang pangalawang kasal. Lola, huwag ka nang manggulo. Lola de la Cruz, mayabang siya minsan at mahilig magpakitang gilas. Pero tuwing ako'y nasa panganib, siya ang laging unang sumusugod. Kaya kahit ano pang ialok mo, hindi ko siya iiwan. Ay, alam ko na tama ang napili kong manugang na babae. Manugang na babae? Lola de la Cruz, nalilito siya. Talagang nalilito. Ako ang nalilito? Hindi dapat yan. Kakakain mo lang ng pildoras ng siyam na pagbabagong buhay. Sobrang lakas mo. Paano ka malilito? Ay, mga ninong at ninang. Dati ko nang kinilala si Lola de la Cruz bilang aking ninang. Tama. Ano? Ikaw talaga? Mga ninong at ninang? Ay naku, ay naku. Malapit nang mabuko ang pagkatao ko. Lola, sino ang nagpagalit sa'yo? Naririnig ko ang sigaw mo mula sa dulo ng pasilyo. Muntik mo na mapatay ang tenga ko. Itong bata? Nawalan ako ng manugang na babae. Tapos ang apo ko naging inaanak na lang. Ay! Ako na ang bahala sa kanya. Tulong! Ay, kilala kita. Ikaw yung lalaking laging nasa tabloid na magulong love life, ang mayamang playboy. Yun ay... Si Marco, sobrang nagkasundo lang kay Lola, kaya naging ninong at ninang sila. Hulaan ko. Parang sa mga teleserye. Si Marco de la Cruz ay anak ng Draper dati. Tapos naawa sa kanya si Lola. Kaya pinaman ang apo. Paano nangyari yon? Hindi ba? Ay, hindi. Anak siya ng hardinero. Sina. Pareho lang yun? Binibining Reyes. Ang galing mo. Alam ko. Lagi akong sinasabihan ng master ko na matalino ako. Oy, inilaan ni Isabel ang lahat ng talino niya. Sa pag-aaral ng medisina. Wala siyang itinira para sa sarili niya. Lola, kakabalik lang ng lakas mo. Samahan na kita pahinga. Hoy! Kuya, May malaking utang na loob ka sa akin ngayon. tara na. Hoy, pero seryoso, ang galing ng kakayahan mo sa medisina. Ikaw ba ay ang tagapagmana ng Dr. Milagro na hinahanap ko? Hindi. Siyempre hindi. Huwag kang magmadaling maghusga. Grabe ka namang mag-overreact. Ikaw naman yung masyadong lumapit. Ako. Hindi ko pwedeng hayaan siyang magtanong ng magtanong. Bahala na, iinom na lang muna ako. Kung hindi mo kaya ang alak, huwag kang uminom. Ang sarap. Aba, kumpara sa herbal wine ng aking maestro, medyo kulang pa rin ito. Kulang. Ayan ka na naman sa maestro mo. Buong araw mo siyang pinag-uusapan. Sino ba itong maestro mo?
Ang maestro ko ay, syempre, isang sikreto. Oy, Hindi ko sasabihin. Hindi sasabihin. Marco de la Cruz. Gusto mo ako, di ba? Kung hindi, bakit mo ako laging pinoprotektahan? Ako. Bakit hindi ka nagsasalita? Tama ba ang hula ko? bunso. Well, opisyal na ngayon. Tara na, tara na. Bigyan natin ng espasyo ang mga bata. Maliit na pasaway ka. Maestro. Paanang pato? Masarap? Para kang maliit na tuta. Ang tindi ng kagat mo. Ay naku. Kagabi, ako at si Marco de la Cruz naghalikan. At ako ang unang umaksyon. Anong tinatakbuhan mo? Kahapon, nung may tao na kumakapit na sakin, hindi naman ganyan ang reaksyon nila. Ay, ang sakit ng ulo ko. Sobrang lasing ako kagabi at wala akong maalala. Oh? Kung ganon, mukhang? Kailangan kitang tulungang maalala. Naalala ko na, may emergency sa dakilang klinika. Kailangan kong umalis. May emergency ang dakilang klinika? Bakit hindi ko alam yon? Isabel. Kung uulit ka pang uminom, tanga ka. Andrea, sa pagkakataong ito, titiyakin ni nanay na maghihiganti para sa'yo. Tara na. Nandito ako para kunin ang gamot. Isabel Reyes. Oh Diyos ko. Naku, punong-puno ang dakilang klinika. Ni isang parking spot. Wala akong mahanap. Hey, nakuha mo ba ang gamot? Oh, Sinta. Ano ba ang nangyayari? Oh Diyos ko, ang gamot ay berde. Kunin mo rito ang taong gumawa nito, ngayon din. Gusto kong makita kung sinong doktor ang may balak na pumatay sa atin. Dr. Reyes! Dr. Reyes! May problema tayo. May customer na nakahanap ng moldy herbs sa gamot nila. Imposible. Ginamit ko lang ang pinakamagandang herbs. Tatay. Isabel, ano ang ginagawa mo dito? Sinta, kailangan mong ipagtanggol tayo. Kahit na ako ang inahan ni Isabel, palagi ko siyang itinuring na parang sarili ko. Tingnan mo siya. Siya ay gumamit ng moldy herbs sa gamot natin. Siya ay gustong patayin tayo. Nanay, pakiusap. Huwag kang mag-init ng ulo. Baka ka magkasakit. Baka sobrang busy lang si Isabel. Kaya nagkamali sa paghahalo ng mga halamang gamot. Hindi sinasadya. Isabel, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Isabel, sabihin mo sa akin, ano ba ang nangyayari? Ako mismo ang naghanda ng gamot, pero puro dekalidad na sangkap lang ang ginamit ko. Paano posibleng naagnas ang mga iyon? Sigurado ako, dahil kayo ni Andrea ay magkapatid sa ama lang.
Hindi mo naman siya tinanggap mula pa sa simula. Kaya nga, sinadya mong gumamit ng mga naagnas na halamang gamot para subukang patayin siya. Isabel, paano mo nagawa ang ganoong bagay? Ngayon, humingi ka ng tawad kay Andrea. Tatay. Akala mo ba sasaktan ko rin siya, tatay? Tatay, baka si Isabel ay nagkamali lang. Huwag mo na siyang pag-alitan. Itatapon ko na lang ang gamot. Tingnan mo si Andrea. Kahit ngayon, siya pa rin ang nagtatanggol sa iyo. Hindi ka ba nahihiya? Nahihiya? Wala akong ginawa. Bakit ako mahihiya? Noong bata pa kami, tuwing magsusumbong siya sa akin, ikaw ay basta na lang nananakit at nangangaral sa akin. Tatay, anak mo rin ako ha? Mula nang pumanaw ang nanay ko, nagmalasakit ka ba kahit minsan sa akin? Hindi ka ba nahihiya? Tatay, nagdaramdam lang si Isabel. Huwag mo sanang damdamin. Tungkol sa nangyari ngayon. Baka dapat kalimutan na lang natin. Napakamaalalahanin ni Andrea. Isabel, humingi ka na lang ng tawad. Alam kong hindi mo sinasadya. Array. Andrea, ayos ka lang ba? Andrea, babaeng makamandag ka. Ang lakas ng loob mong itulak ang Andrea ko. Hindi ko ginawa. Papatayin kita, anak na walang utang na loob. Papatayin kita, anak na walang utang na loob. Anong lakas ng loob mo? Anong lakas ng loob mong gumulo sa aking dakilang klinika? Huwag kang matakot, nandito ako. Kanina lang, ang buong proseso ng paglalagay mo ng amag na gamot sa pakete, pati na ang pagpeke ng aksidente at pagbibintang sa iba, ay nahuli sa kamera. Mamaya, ang abogado ng aming pamilya de la Cruz ay makikipag-usap ng detalyado sa iyo. Hindi. Hindi ganoon. Tatay, pinagkakaisahan nila ako. Si Andrea ang nagbintang sa akin. Matibay ang ebidensya. Paano mo ito planong ayusin? Bata pa si Andrea at hindi pa alam ang tama. Kalimutan mo na. Kapag nagkamali ang anak ng unang asawa, sinasaktan at sinisigawan mo. Pero kapag ang anak ng kabit ang nagkamali, pinapalampas mo lang. Ang mga prinsipyo ng pamilya Reyes. Nakita ko na talaga ang lahat ngayon. Sino ka? Asikasuhin mo ang sarili mong buhay. Kilala ko siya. Siya yung barbaro mula sa konsultasyon na tumulong kay Isabel na apihin ako. Talagang may relasyon sila. Anak na walang utang na loob. Nakipagrelasyon ka pa sa isang barbaro. Akala ko ba, ipapakasal kita sa pamilya de la Cruz? Hindi siya barbaro. Asawa ko siya. Kasal na kami. Mahal, makinig ka. Pakinggan mo ang sinasabi ni Isabel. Halatang hinahamak niya ang kasunduan sa pamilya de la Cruz. Bakit hindi na lang natin ang kasunduan sa pamilya de la Cruz ay ibigay na lang kay Andrea? Si Andrea. Siya at si Ginoong de la Cruz ay talagang magkatapat. Akala mo ba ang pamilya de la Cruz ay isang lugar na kahit sinong tao ay maaaring makapag-asawa? Ang pamilya namin at ang mga de la Cruz ay may kasunduang kasal sa pagkabata. Si Andrea namin at si Ginoong de la Cruz, dito ang tanging tamang pagtutugma. Pero paano ko narinig na kasal na ang tagapagmana ng pamilya de la Cruz? Ano? Imposible yan. Sikreto ang pagkakakilanlan ng tagapagmana ng pamilya de la Cruz. Isang walang kwentang tulad mo. Paano mo malalaman yan? Ang tagapagmana ng pamilya de la Cruz ay may isang pamanang medalyon ng pamilya bilang kanyang tanda. Sa buong lungsod ng Mayumi, si Ginoong de la Cruz lamang, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya de la Cruz, ang karapat-dapat na magmay-ari nito. Huwag mong sabihin sa akin na akala mo itong talunan ay si Ginoong de la Cruz. Biro lang yan. Eksakto. Dilat ang mga mata mo at tumingin. Ano ito? Ikaw, paano mo nakuha ang medalyong ito? Huwag mong sabihin na ikaw ay. Ikaw ba ang henyo sa negosyo na nagmonopolyo sa negosyo ng lungsod ng Mayumi sa loob ng 3 taon na may pandaigdigang imperyo? Ginoong de la Cruz. Hindi ito maaaring mangyari. Marco de la Cruz. Kung ang pagpapanggap mo bilang Ginoong de la Cruz ay mahayag mamaya, tatakbo tayo patungo sa Kanlurang Gate. Mas mababa ang pader doon. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo mahahayag. Ipagpatuloy mo ang pagpapanggap. Akala mo makakagamit ka ng basag na bato mula sa isang tindahan sa kalye para magpanggap na Ginoong de la Cruz. Akala mo mga tanga kami. Oo, ay nako hindi. Nahuli na tayo. Maghanda na tumakbo. Tumakbo? Saan patungo? Nagsisimula pa lang ang tunay na palabas. May balita na nasa dakilang klinika si Ginoong de la Cruz. Narito kami para makipagkita sa kanya. Ang pamilya Miller ng Bayan ng Reyna, ang pamilya Santos ng Daungan, at ang pamilya Garcia ng Lungsod ng Ulap. Ito ang uri ng mga taong kayang pagalawin ang kabisera sa isang hakbang lamang. Ganyan kalakas ang impluensya nila.
mga malalaking tao. Sabi ko sa'yo, Pagbati, Ginoong de la Cruz. Sino ba kayo? Bakit kayo lahat yumuyukod at nagpapakumbaba sa lalaking ito? Manloloko lang naman siya. Ano ang lakas ng loob mo? Ano ang lakas ng loob mong siraan si Ginoong de la Cruz? Wow, ang seryoso talaga ng mga ekstrang ito. Nakakatakot ang itsura nila. Huwag kang matakot. Nagpapatawa lang sila. Sa totoong buhay, mga kengkoy lang sila. Ikaw talaga si Ginoong de la Cruz. Ano ba ang meron kay Isabel Reyes? Bakit siya ang gusto mo? Dahil siya ang lehitimong asawa ni Marco de la Cruz. Andrea, kayo dalawa. Kasal na kayo. Kasama rin ba ito sa palabas? Ang hantong batong jade na ito ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng pamilya de la Cruz at lahat ng kayamanan nito. Ngayon, iniaalay ko ito bilang handog sa panliligaw. Isabel, pakakasalan mo ba ako? Gusto mo bang maging asawa ko? Alam mo, medyo mabigat itong pendant na jade. Sobrang ganda ng detalye. Napakamahal siguro nito, ano? Babayaran kita mamaya. Basta nagustuhan mo. Walang katumbas ang halaga nito. Taga-bukid lang naman siya. Ano bang karapatan niya para maging ginang de la Cruz? Kung hindi siya karapat-dapat, ikaw ba? Ni hindi mo nga ako nakikilala. Pero nagmamadali ka ng pakasalan ako. Ang habol mo lang ay yaman ng pamilya de la Cruz. Hoy, sa mga isla ng Silangan, may plantasyon ng saging ba ang pamilya de la Cruz? Dalhin mo siya doon. Hayaan mong maranasan niya ang buhay ng maayos. Mga guwardiya, Mahal, iligtas mo naman si Andrea. Isabel, pwede bang palampasin mo na ito? Pamilya naman tayong lahat? Pamilya? Nang pinagtripan niya ako kanina, bakit hindi niya naisip na magkakapamilya tayo? Siya ang may kasalanan nito. Sige, walang puso kang babae. Papagalitan kita. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan siya. Seguridad, dalhin ninyo silang lahat. Huwag. Bitawan ninyo ako. Ayokong mamitis ng saging. Hoy, mahal. Ayos ka lang ba? Hindi ka natakot ano? Hindi, ayos lang ako. Buti na lang nandito ka. He. Salamat sa inyong masigasig na pagganap. ang paglilingkod kay Ginoong de la Cruz at Ginang ay karangalan namin. Gagawa ako ng mga sachet na pampakalma para sa inyong lahat, bilang pasasalamat. Ayos. Mga sachet. Ang galing. Hintay kayo rito. Tara na. Si Ginoong de la Cruz nga talaga. Ang lalaking kayang baguhin ang buong mundo ng negosyo sa isang salita lang. At ngayon, nag-assistant siya sa isang botika? Marco de la Cruz, ayusin mo ang mga halamang ito, mabuti at malinis. At durugin mo itong damong Maria. Siya. Diyos ko, narinig kong hindi makatiis si Ginoong de la Cruz sa alikabok. At ganito siya inuutusan nito, malamang mapapalaya siya sa pamilya de la Cruz. Mahal. Nadurog na lahat. Tingnan mo, kumusta ang gawa ko? Marco de la Cruz, ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Ang paggawa ng gamot ay parang pagiging tao kailangan ng katumpakan. Masyadong malalaki ang durog mo. Paano ko ito gagamitin? Ulitin mo. Nakita ko na ang lahat ngayon. May taong nang ahas na magsalita kay Ginoong de la Cruz ng ganoon. Talagang sisabog siya sa galit ngayon. Sige, dudurugin ko ulit. Hindi ka panipaniwala ang pagkakaiba. Karaniwan, isang tingin lang niya ay sapat ng ikamatay mo sa takot. Pero sa harap ng ginang, sunod-sunuran siya parang aso. May problema? Kung patuloy kayong titingin, ang inyong mga kontrata ay wala na. Walang problema, Ginoong de la Cruz, abala kayo. Kami na lang, mag-aasikaso ng sarili naming gawain. Marco de la Cruz. Ano? Hoy, anong tinitingnan mo? Magtrabaho ka na. Sige, magdudurog pa ako. Mukhang si Ginoong de la Cruz ay talagang nasa ilalim ng ginang. Mula ngayon, Mabuting basahin nating mabuti ang mga mood ng ginang. tama ka. Ang pag-survive ang una. Tapos na. Halika, tingnan mo. Ang bango nito. Nakakapresko at nakakagising. Talagang nakakagaan ang pakiramdam. Tama. Ginang, parang gamot milagro ang sachet na ito. Kaya pala napasunod mo si Ginoong de la Cruz sa gusto mo. Sino ang makakatanggi dito? Ang daldal. Hindi naman. Pinaghalo-halo ko lang yon. Pero bago kita nakilala, may iba akong kilala. Napakagaling din niya sa medisina. Ang amoy nito at ang bag ng damong Maria niya ay medyo magkatulad. Talaga?
Baka pareho lang ang amoy ng lahat ng damong Maria. Naalala ko lang, hindi ko pa naaayos ang botika. Titingnan ko muna. Ginoong De La Cruz, paano mo naman nabanggit ang pangalan ng ibang babae sa harap ni Ginang? At ikinumpara mo pa? Eksakto. May problema ba? Sensitibo ang mga babae. Kapag pinuri mo ang ibang babae, magiging selos si Ginang. Oo, Tama ka. Hanapin mo si katulong ni Marco mamaya para pirmahan ang kontrata. Magbibigay ang pamilya De La Cruz ng 5% ng tubo. talaga? Salamat, Ginoong De La Cruz. Kung gayon, umalis na kayo. Sige. Nakuha na. Aalis na kami ngayon. Hindi na namin kayo aabalahin sa pag-aliw kay Ginang. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Ako ang nagligtas sa kanya. Sa bundok noong araw na iyon. Kung iisipin niyang nagsisinungaling ako, at ayaw niyang payagan akong sumali, paano naman ang internasyonal na kompetisyon ng tugatog? Pero, ang bait-bait niya sa akin. Utang ko sa kanya ang katotohanan. Ano ang iniisip mo? Wala. May sasabihin ako sa iyo. Ikuna muna. Pasensya na. Hindi ko dapat binanggit ang tagapagmana ng Dr. Milagro. Mula ngayon, ang gagamitin ko lang ay ang sachet na ginawa mo para sa akin. Hindi na ako hahawak ng iba pa. Tapos, at kung may magbanggit pa sa kanya ulit, mawawalan ako ng pasensya. Hala, saan galing iyon? Kalimutan mo na. Mas mabuti, wag na itong pag-usapan ngayon. Hoy! Ano ang gusto mong sabihin sa akin kanina? Tama. Hindi ba't malapit na ang finals sa ilang araw? Malaking bagay ang finals na ito. Gusto kong ihanda ang pildoras ng 9 na pagbabagong buhay sa mismong lugar. Ang problema lang, ang mga sangkap. Sabihin mo sa akin, kahit na ang mga ito ay ang pinakamahalagang sangkap sa mundo, hahanapin ko ang mga iyon para sa iyo. Sige, ituloy mo. Talaga? Sige, magpatuloy ka. Kung gayon, Pulbos ng perlas ng malalim na dagat, ugat ng fleece flower, na isang siglo, stamen ngang yelong lotus, ngang bundok ngang niyebe. Yan lang ang mga pangunahing sangkap na kailangan ng Ginang. Tungkol naman sa iba, na-email ko na ang listahan sa lahat. Tingnan nyo, pagbalik nyo. Ugat ng fleece flower na isang siglo. Sabi nila ang bagay na ito ay wala pang 2 specimen ang natitira sa buong mundo. Mas mahirap pa makuha ang stamen ng yelong lotus ng bundok ng niyebe. Ang lugar na iyon, hindi lugar para sa mga tao. Ginoong De La Cruz, ang mga sangkap na panggamot na ito. Hindi sapat ang pera lang. Grabe ang hirap. Wala akong pakialam kung paano. Kailangan mahanap ang mga iyon bago ang finals. Kung maantala ang kompetisyon, alam mo na ang mangyayari. Naiintindihan nyo? Opo, Ginoong De La Cruz. Aasikasuhin namin ito. Makalipas ang kalahating buwan. Ginoong De La Cruz, kakalapag mo lang at dumiretso ka rito. Bukas sa kompetisyon ng tugatog, bilang kinatawan ng mamumuhunan. Dadalhin mo pa ba? Siyempre naman. Pero una, kailangan kong sunduin ang mahal ko mula sa trabaho. Elena, ano na naman ang gusto mo? Ano pa ba? Upang pagdusahan mo. Magtipid ka sa salita. Ang kampyon bukas ay akin. Ikaw? Sa tingin mo karapat-dapat kang manalo? Karapat-dapat man o hindi, hindi yan para sa'yo ang magpasya. Sa pagdating ng gabi, wala ka ng iba kundi isang laspag na pokpok. At pagkatapos, tingnan natin kung paano mo lilibugin si Ginoong De La Cruz. Hindi papayag si Marco na makalusot kayong lahat. Bantayan mo siya. Bago matapos ang kompetisyon bukas, tapusin, paglaruan ninyo siya. Basta't panatilihin ninyong buhay para makita niya akong kunin ang tropeo. Hehehe. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin siyang masyadong masaya para makalakad pa. Isabel Reyes, ang walang utang na loob na yun, ni minsan ay hindi siya nagparamdam sa akin ng kusa. Ano? Ginoong De La Cruz, nakakatakot. Nasa labas lang ng dakilang klinika ang Ginang ng siya'y dukutin. Ano? Ipatawag ang lahat. Hanapin siya. Ngayon din. Nauunawaan? Ay, huwag mo akong hawakan. Hahaha. Bitawan mo ako. Huwag kang maglakas loob na hawakan siya. Paumanhin, nahuli ako. Ethan,
Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Ginoo! Magsasalita ako! Magsasalita ako! Ito ay isang babae na nagngangalang Elena. Elena, pilayin sila. Dalhin sila sa istasyon ng pulis at hayaang mabulok sila sa bilangguan. Pakiusap, ipaubayan ninyo kami. Ipaubayan ninyo kami. Ethan, nandito ka! Ang sarap! Ako ang may kasalanan. Dapat sana ay sinundo kita ng mas maaga. Sa susunod, hindi na ako. Ethan, ako ang bahala. Ang mga huling yugto ng kompetisyon ng medikal na tugatog ay magsisimula na. Ang pasukan ay isasara na sa ilang sandali. Ang sino mang wala ay mawawala ng pwesto. Bakit hindi pa dumarating si Isabel? Si Isabel marahil ay nagtatago sa isang sulok at umiiyak ngayon. Ang kampyonatong ito ay akin. Teka, nandito rin ako. Anong ginagawa niya rito? Walang kwenta talaga yung dalawang yon, ni isang tao, hindi nila naalagaan. Aray, kasalanan lahat ito ni Marco de la Cruz. Ang kapit-kapit niya. Muntik na akong mahuli sa main event. Buti na lang nakarating ako. Alam ko na. Talagang makakarating ka. Siyempre, Isabel Reyes, ang buhay mo talaga ay parang isang ipis, tulad lang ng isang ipis. Nakatakas ka pa, akuhong. Lahat yan na masasamang ginawa mo. Kapag nanalo na ako sa championship, pagtutuusin natin yan ng dahan-dahan. Kayo-san, pakiusap. Mga hurado, maupo na po kayo. Huwag kang mag-alala, Elena. Ang ipinangako ko sa'yo, sisiguraduhin kong matutupad yon. Binata, malaki ang tiwala ko sa'yo. Hempe. Anong nangyari sa matandang yon? Ang tatlong kalahok lumapit na po sa entablado. Hoy, Akademiko Garcia, nabanggit siya ng maestro ko. Isa siyang dalubhasa sa teorya ng medisina, sanay sa sinauna at modernong medisina. Isang tunay na higante sa larangang ito. Pero itong Professor Reyes, probinsyana. Si Professor Reyes ang pinakamagaling na doktor sa lungsod ng Mayumi. Napakagaling ng kanyang kasanayan sa medisina at marami siyang mga estudyante. Kasama na HMP. noong nakaraang konsultasyon, sinabi mong si Ginoong Mendoza ang pinakamagaling na doktor sa lungsod ng Mayumi. Ngayon, sa finals, sinasabi mong si Professor Reyes ang pinakamagaling na doktor sa lungsod ng Mayumi. Ang titulong ito mo, Bas, produce ba ito? ikaw. Ang lakas ng loob mo, magduda sa mga hurado. Ansa, Ayos lang, ayos lang. Mag-focus na tayo sa kompetisyon. Lahat, mag-focus sa kompetisyon. Hihi, si Professor Reyes ay mabait din pala, ano? Hindi siya nagtatanim ng galag. Sino ba yung matigas ang ulo na matandang yon? Laging nakasimangot. ang ginoong ito ay si Ginoong Lim, na nakalutas ng maraming mahirap na problema sa medisina. Ngayon, halos lahat ng kompetisyon sa medisina ay inaanyayahan siya para maging hurado. Ang kompetisyon ng tugatog ngayon ay talagang bumaba na ang kalidad. Kahit mga manloloko ay nakakapasok sa finals. Sandali. Ginoong Lim, wala tayong hidwaan. Ano ba ang ibig mong sabihin? Binibining Reyes, mabilis kang makalimot. Noon sa dakilang klinika, suot mo ay isang belo at sombrero at nakipagtunggalian kay Juan. Ang tinatawag na terapiya ng 5 tono ay wala ng iba kundi isang warrant ng kamatayan. Hemp. Ang isang tulad mo ba ay wala ng iba kundi isang manloloko. Teka muna, tungkol ba ito sa nang si Elena ay nagpanggap sa akin sa dakilang klinika? Ginoong Lim, noong nakaraan, Tama ng tama, si Ginoong Lim. Ang iyong mga madilim na pamamaraan ay hindi karapat-dapat na makasali sa kompetisyon ng tugatog. Elena, hindi ba't natalo ka na ng lubusan noon? Gusto mo pa bang talunin kita ng husto? Ganoon ba? Ikaw? Huwag kang magyabang. Ano naman kung nakapasok ka sa finals? Ang titulo ng kampyon ay akin lamang. At ikaw? Sa pinakamabuti, ikaw ay isang walang kwentang tagapuno lamang.
Kung ganoon ka kumpiyansa, bakit mo ako ipinakidnap? Natatakot kang matatalo at magmukhang tanga? Kalokohan. Isabel Reyes, tumigil ka sa pagpapanggap. Isa ka lang utusan na nakapasok ng palihim sa likod na pintuan. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo mismo. Si Elena ay, hindi lang, ang tunay. Mula sa ginseng at usa, hanggang sa lahat ng uri ng bihirang halaman, meron siya lahat. Aba, ano ba ang mga bulok na gulay na ito na hinugot mo sa ilang maduming palengke? At maglalakas loob kang makipagpaligsahan dito. Diyos ko, ang mga halaman ni Dr. Elena ay napakagaling. Pero ang mga dala ni Isabel Reyes, kawawa naman. Gaano man kaganda ang mga halaman, ano ang silbi nito sa kamay ng isang peking doktor? Sayang lang. Wala ka lang talagang pera. Aminin mo na, hindi mo lang talaga kayang bilhin ang mga ito. Nagtataka ako, kung ang paghahanda ng halaman ni Marco de la Cruz ay maayos na. Ginang, ang mga halamang hiniling mo ay natagpuan na. Nakuha na namin. Mauna na ako. Tingnan mo to. Isang ugat ng fleece flower na isang siglo. Hinanap namin sa bawat respetadong botika sa bansa. At sa wakas, nakiusap para makuha ito mula sa isang matandang magsasaka ng halamang gamot. Kumuha kami ng 8 bodyguard para bantayan ito sa buong biyahe. Natatakot na kahit isang paghinga ay makasisira dito. At ito, isang puso ng yelong lotus ng bundok ng niebe. Nagpadala kami ng 20 mountaineer para kunin ito mula sa isang bitak ng glacier sa 8,000 metro. Ni isang dahon ay hindi nalanta. Ang pinakamaganda ay narito mismo. Ito, hindi ba ito ordinaryong pearl powder lang? Ano ang espesyal dito? Ginang, para mahanap itong 300 taong gulang na pulbos ng perlas mula sa kalaliman ng dagat. Naglaan kami ng kalahating buwan sa pinakamalalim na hukay sa karagatan ng Alapaap para lang makalakam nito. Sa wakas, nakita namin ito sa bibig ng isang peteng. Yan ang tunay na pagyabang. Mga mahalagang halaman gamot na ganito, sa teleserye ko lang nakikita. Ang mga pinuno ng 3 piling pamilya ay nagpapagod para sa kanya. Mukhang si Isabel Reyes ay may malakas na koneksyon. Ikaw, dapat may sugar daddy ka. Kung hindi, paano ka makakakuha ng napakaraming kayamanan? Nagtataka ako kung sino ang tumatahol. Si Elena pala ang amo mo. Ikaw. Katahimikan. Magsisimula na ang paligsahan. Mga hindi kalahok, manahimik kayo. Sa mga ito, ang pagkapanalo ng kampyonato ay magiging napakadali. Huwag kang magdiwang ng maaga. Si Profesor Reyes ang aking guro. Si Ginoong Lim ay ayaw sa iyo. Ikaw ay siguradong matatalo. Totoo ba? Bakit nakatingin pa rin sa akin ang matandang iyon? Noong nakaraan, nang si Elena ay nagpanggap na ikaw sa paligsahan, si Ginoong Lim ay isa sa mga hurado. Bago mo pa siya maisiwalat, siya ay galit na umalis. Malamang, iniisip niyang isa kang manloloko. Nagtataka ako, Elena, kung paano ka naging napakayabang. Palibhasa nandito ka para maghanda ng malaking bitag para sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa galing mo sa medisina, talagang mananalo ka kay Ginoong Lim. Salamat sa tiwala. Magsimula na ang kompetisyon. Ang round na ito ay tungkol sa paghahanda ng gamot. 3 pasyente, lahat ay may parehong malalang sakit. Kung kaninong gamot, ang pinakamabilis kumilos. At pinakamabisa, ang siyang panalo. Madali lang yan. Ang aking pildoras ng siyam na pagbabagong buhay ang magpapagaling sa inyong malalang sakit at lulunasan ang bawat karamdaman. Mamaya, kapag ang gamot ni Isabel Reyes ay nailabas na, Ang teknika ito, ang pildoras ng siyam na pagbabagong buhay. Ang pamana sa medisina ay nabubuhay pa. Nakita niyo ang kanyang kagamang, isang tunay na kahali. Sabi nila,
Ang pildoras na ito ay kayang buhayin ang patay na muli. Nakakasaksi ako ng himala ngayon. Kaya mo yan, Ginang! Kaya mo yan! Nagpapapansin lang. Ano pa bang masasabi ko? Talagang galing ko. Wala ring magbabago kung magagalit ka. Huwag masyadong magdiwang. Mga hurado, pakitingnan po. Kapag kinain na nila ang pildoras na ito, ang kanilang malalang kondisyon ay magagamot na ng tuluyan. Anong nangyayari? Ano na naman to? Sinong umapak sa paa ko? Huwag kayong magpanik, nawala ng kuryente. Maayos din yan agad. Ang mga gamot ko, nasaan na? Baka kaya, noong nawalan ng kuryente, nagkagulo ang lahat at natapon. Hanapin ninyo, ngayon din. Sa tingin ko, natatakot siyang hindi gumana ang gamot niya. Sinadya niyang patayin ang ilaw para magpalusot. Pakitang tao lang yan lahat. Dapat siyang ma-disqualified sa kompetisyon. Tama. Ni hindi nga niya maipakita ang gamot. Nagsasabi pa siyang makakapagpagaling siya. Alam mo ang iniisip ko? Wala ka kundi isang manloloko. Mukhang panloloko lang ang lahat. Tutol ako. Hinihiling ko ang muling pagsusuri. Nawala ang ilaw. Hindi yan aksidente. Nawala na lang ang mga pills. May tao sa likod nito. Hinihiling kong ulitin ang paggamot. Ulitin ang paggamot? Akala mo ba ang kompetisyon ng tugatog ay negosyo ng pamilya mo na pwede ka lang gumawa ng gusto mo? Kung hindi mo kayang tanggapin ang pagkatalo, sabihin mo na lang. Tigilan mo ang paggulo. Binibini, upang humiling ng pag-ulit, kailangan mo ng taga-garantiya. Kung hindi, habang nasa kalagitnaan ng kompetisyon, maaari kang masangkot sa pagnanakaw ng mga pamamaraan. Ako. Sino ang maggagarantiya sa isang maliit na hindi man lang mapangalagaan ang kanyang mga pills? Ako ang magiging taga-garantiya niya. Kilala ko ng mabuti ang kakayahan ni Isabel Reyes. Hindi natin pwedeng hayaan ang isang kasuklam-suklam na tao na magmalaki dito. Juan, salamat. Juan, huwag mong kalimutan, ikaw rin ay isang kalahok. Ayon sa mga patakaran, ang mga kalahok sa parehong entablado ay hindi kwalipikado bilang mga taga-garantiya. Ikaw, Kung walang taga-garantiya, kailangang umatras si Isabel Reyes. Ako ang magiging taga-garantiya niya. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na rito. Ngayon din. Ang mga hurado ngayon ay pawang mga mabibigat na pangalan. Tiyak na kilala nila si Ginoong de la Cruz. Kung magpapanggap ka bilang si Ginoong de la Cruz dito, malalagot ka. Bilisan mo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para suportahan ka. Ginoong de la Cruz, ano ang dahilan ng iyong pagpunta rito ng personal? Mangyaring maupo po kayo sa upuang pandangal. Ang kompetisyon ng medikal na tugatog na ito ay aktual na proyekto ng pamilya de la Cruz. Ang aking asawa ay napagmalabisan dito. Mga ginagalang, wala ba kayong respeto kay Marco de la Cruz? Ginoong, asawa mo si Isabel Reyes? Ano naman, ito ay isang paligsahan. Kahit ikaw pa si Ginoong de la Cruz, hindi mo, para kay Isabel Reyes, maaring lapastanganin ang paligsahan at kumilos ng walang pakundangan. Ang gamot ng aking asawa ay ninakaw sa paligsahan. Nawala na parang bula. Dilat ang mga mata ninyo at tingnan. Sino nga ba ang lumalapastangan sa paligsahan at kumikilos ng walang pakundangan? Kung talagang walang kakayahan si Isabel Reyes, ano naman ang masama sa muling pagsubok? Marahil ang ilan ay may konsensya. Katarantaduhan ito. Ang kalusugan ng isang pasyente ay hindi biro. Eksakto. Ako, si Marco de la Cruz, ay gagamitin ang Grupo de la Cruz at lahat ng ari-arian ng dakilang klinika bilang kanyang garantiya. Kung may mangyaring masama, ako ang mananagot. Ngayon, maaari na ba siyang magpatuloy sa paggamot? Oo, syempre. Ikaw nga ba talaga si Ginoong de la Cruz? Ngayon, maaari na ba siyang magsimula ng paggamot? Oo, maaari na. Ikaw talaga si Ginoong de la Cruz? Isabel, makinig ka sa akin. Pag-uusapan natin ito pagkatapos ng kompetisyon. Nawala na ang lahat ng iyong mahahalagang halaman gamot. Nako, tingnan natin
kung paano ka ngayon makakapaggamot. Isabel, tandaan mo ito. Ang gamot ay walang antas. Ang tamang lunas ang pinakamabuting gamot. Ang isang manggagamot ay dapat may mabuting puso. Ang gamot ay pagkatao. Ang gamot ay walang antas. Ang isang manggagamot ay dapat may mabuting puso. Sa malawak na mundo na ito, hindi lahat ay kayang bumili ng mamahaling halamang gamot. Pag-isipan mo ito, bakit mo pinili ang pag-aaral ng medisina? Maestro, naiintindihan ko na. Nagsimula akong mag-aral ng medisina upang ang murang halamang gamot ay maging kasing epektibo at mailigtas ang mahihirap sa kanilang pagdurusa. Tumayo ka! Mas mabuti na, hindi na masikip ang dibdib ko. Ang gaan-gaan na ng pakiramdam ko. Hindi pa nga kami umiinom ng gamot. Sa pakikinig lang sa plauta niya, gumanda na agad ang pakiramdam namin. Iyon ang terapiya ng 5 tono. Isabel Reyes, Binibining Reyes. ikaw ang tagapagmana ng Dr. Milagro. Ang perpektong pagsasama ng medisina at musika. Napakagaling. Talagang napakagaling. Iyan ang tunay na terapiya ng 5 tono. Imposible. Ginoong Lim, kayo ang pinakaayaw sa kanya. Bakit kayo pa ang magsasalita para sa kanya? Ang kinamumuhian ko ay ang mga manloloko. Hindi ba't ikaw ang nagdala kay Juan dito para makipagpaligsahan? Ito, plano mo ang lahat ng ito. Hindi ba? Kasuklam-suklam na tao. Hindi! Hindi ako yon! Hindi ako yon! Elena, Sofia, Professor Reyes, Pinaghihinalaan kayong sangkot sa pagdukot. at pagbibigay ng suhol sa mga hurado. Sumama kayo sa amin. Pakawalan ninyo ako. Napilitan lang ako sa mga ito. Isabel Reyes, maliit na bata ka. Pag-isipan mo ang mga ginawa mo. Paalam. Binibining Reyes. Hindi ko nakita ang tunay mong halaga noon. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi na kailangang humingi ng paumanhin po. Ang isang doktor ay dapat husgahan batay sa kanyang kakayahan. Maligayang bati. Karapat-dapat ka nito. Pambihira rin ang iyong kakayahan sa medisina. Magtulungan tayong matuto sa hinaharap. Hindi na kailangan yan. Siya ay akin. Nangako ka sa akin na pananagutan mo ako. Ipinaabot ko ang nagwagi sa kompetisyon ng medikal na tugatog na ito. Ay, Isabel Reyes. Isabel, Galit ka pa ba? Ikaw ang tagapagmana ng Dr. Milagro. Pero hindi mo sinabi sa akin noon pa. Kaya hinanap kita sa lahat ng dako. Sige, Isabel, quits na tayo. Mula ngayon, susunod ako sa'yo, okay? Sasambahin kita. Titingnan natin ang magagawa mo. Opo, ma'am. Mahal. Yehey!